Kabanata 751. Si Hua Chenyi ay gumawa ng isang nakakatakot na palad, na tinakpan ng mga tao sa Longjian Pavilion. Mabilis na maghiwa-hiwalay, sigaw ni Wang Li. Kaagad, isang grupo ng mga tao ang lumikas. Boom! Ang nakakatakot na palad ay walang laman, at ang mga tao ng Longjian Pavilion ay muling nagtipon. Damn it, you dare to fight back. Nagalit ang tatlong magkakapatid na Hao. Mga kapatid, bugbugin mo siya. Kaagad, kumilos ang mga disipulo ng Longjian Pavilion at inatake ang mga tao ng Greedy Wolf Society sa Phantom Formation. Sa isang ganap na kalamangan, ang mga tao mula sa Longjian Pavilion ay mahusay na naglaro. Sa kabilang panig, si Lin Zuan, Merong Qingcheng, at ang madilim na pulang dragon ay tahimik na nakapasok sa kailaliman ng lambak. Hindi sila nag-alerto kahit kanino. Sa ilalim ng porma sayo ng Dark Red Dragon, kahit na ang Frost at Snow Beast ay nakatago. Haha, Snow Lantern, nandito na ako. Excited na sabi ng Dark Red Dragon. Ang paglalakad sa loob ay ang pugad ng Frost Snow Beast. Pumasok silang tatlo, mabilis na naghanap, at sa wakas ay natagpuan ang Snow Lantern na sinasabi ng Dark Red Dragon. Puro puti, hugis parol, at halos kasing laki ng kamao. Mayroong 5 sa kabuuan, at lahat sila ay pinili ni Lin Zuan. Gayunpaman, pumitas lamang siya ng mga prutas at hindi ginalaw ang mga halaman. Matapos matanggap ang Snow Lantern, ibinigay ni Lin Zuan ang isa kina Merong Qingcheng at Dark Red Dragon. Pagkatapos ay inilagay niya ang natitirang 3 sa storage ring. Hey, may something sa loob. Bigla siyang sumimangot at naglakad papasok. Ito ay, sa sumunod na sandali, natigilan siya. Sa kailaliman ng kuweba, may 3 asul na itlog, kasing laki ng gilingang bato. Damn, eating good food can restore your true nature, the Dark Red Dragon exclaimed, his mouth watering. Parang nararamdaman ang banta ng Dark Red Dragon, bahagyang nanginig ang 3 itlog. Sa susunod na sandali, isang galit na dagandong ang dumating, tulad ng paglapag ng 9 Heavens Divine Thunder, na nakakatakot sa sukdulan. Hindi, natuklasan ito ng Frost at Snow Beast. Tara na dali. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Lin Zuan. Wala na siyang pakialam sa kahit ano pa at hinayla si Merong Qingcheng palayo. Ang maitim na pulang dragon ay nagmura din ng mahina, sinulyapan ang 3 Asher na tabletas ng hindi sinasadya, at pagkatapos ay mabilis na umalis. Ang 3 itlog na ito ay na-channel, at wala siyang pagkakataong nakawin ang mga ito. Kung ninakaw niya ang mga ito sa pamamagitan ng puwersa, malamang natitigan siya ng mga Frost at Snow Beast. Sa lakas niya ngayon, hindi niya kayang talunin ang Ice Beast na iyon. Damn it, you 3 little guys are lucky. Ang madilim na pulang banal na dragon ay naging pulang ilaw at mabilis na nakatakas mula sa kuweba. Sa kabilang banda, naramdaman ng Frost Snow Beast na humihingi ng tulong ang anak nito, at agad na nagalit, na parang nababaliw. Sa sobrang lakas, naputol nito ang 6,000 taong gulang na kadena na bakal sa isang iglap. Putok. Ang malakas na puwersa ng hangin at nyebe ay lumundag, natangay si Hua Tian at 3 iba pa. Damn, bakit biglang nabaliw ang lalaking ito? Namutla ang babaeng naka-green. Hindi maganda ang hitsura ni Hua Tian. Hindi sila nakaagaw ng maraming elixir, at ang Frost Beast dito ay nabaliw na naman. Ito ay talagang malas. Boom boom boom. Sa lupa, sunod-sunod na tumusok ang malalaking ice pick. Punong-puno ang mga ito ng libu-libong ice pick, na lubhang nakakatakot. Sa kalangitan, ang mga glacier ay gamulong pabalik, at ang malamig na hangin ay bumalot sa lahat ng direksyon. Umuungol. Ang hamog na nagyelo at nyebe ay umungal at nagbuga ng hindi mabilang na hamog na nagyelo, na naging sanhi ng paglamig ng buong lambak. Hindi, baliw talaga ang halimaw na ito. Ang mga mukha ni Hua Chenyi at ng iba pa ay nagbago ng husto, at tumalikod sila at umalis. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang kawalan ng laman, at isang nakakatakot na enerhiya ng espada ang tumama, na lubhang nakakabigla. Ang iyong kaso ay kumikinang na parang kabayo, na may matalim na aura na nagpapanginig sa puso ng mga tao. Sa isang iglap, nahati si Hua Chenyi. Hindi inaasahan ni Hua Chenyi na may isang taong palihim na aatake sa oras na ito, kaya nang mag-react siya, naputol na ng enerhiya ng espada ang kanyang katawan.
Malakas lang ang laban niya. Ngunit ang liwanag ng espada ay napakalakas na diretsyong napatumba siya. Bang-bang. Hindi lamang si Hua Chenyi, kundi pati na rin ang dalawa pang miyembro ng Greedy Wolf Club ay inatake at lumipad pabalik. Bukod dito, ang direksyong iyon ay eksakto kung nasaan ang Frost Snow Beast. Damn it, sinota. Nabaliw si Hua Tian at ginamit ang lahat ng kanyang lakas para pigilan ang kanyang katawan at nahihirapang iwasan ang pag-atake ng Frost at Snow Beast. Galit siyang tumingin sa paligid, ngunit nakita na lamang niya ang tatlong natitirang ilaw na naglalaho sa kalangitan. Si Lin Xuan at ang iba pa ang gumawa ng sneak attack. Hindi sila tumigil at direktang nakipagkita sa mga tao mula sa Longjian Pavilion. Kuya Xuan. Nang makita ni Wang Li at ng iba pa si Lin Xuan, nagulat sila. Pumunta ng mabilis at umalis sa lambak, sabi ni Lin Xuan. Oo. Walang naantala, lahat sila ay mabilis na umalis. Kanina lang narinig nilang lahat ang nakakatakot na tunog. Kung hindi pa nakabalik si Lin Xuan, matagal na silang umalis. Ngayon ay bumalik na si Lin Xuan, at halos nakolekta na nila ang elixir. Bukod dito, natalo na nila ang mga tao ng Greedy Wolf Society, at walang dahilan upang manatili. Maglakad. Mahigit sa 30 tao ang bumangon sa langit, naging liwanag, at umalis sa lambak. Hindi nagtagal pagkaalis ni Lin Xuan, dumating si Hua Tian at tatlong iba pa. Hua Kuya. Ang mga tao ng Greedy Wolf Society ay may mga panangyos na ekspresyon sa kanilang mga mukha, at lahat sila ay nasa isang estado ng kahihiyan. Ang nakakalungkot pa ay wala silang nakuhang elixir. This time masasabing bagsak ako. Kuya Hua, ang batang iyon na si Lin Xuan. Oo, ang mga taga Longjian Pavilion ang may gawa nito. Nalinlang tayo. Naging berde ang mga taga-Tanlangwi. Umalis ka muna dito. Malungkot ang mga mata ni Hua Chenyi, napakalaki ng kanyang intensyon sa pagpatay, ngunit kailangan muna niyang umalis. Umuungol. Mula sa likuran, ang mga Frost at Snow Beast ay tumatakbo, at ang mga bola ng yelo ay dumaong, na pinupuno ang buong kalangitan. Pumunta mabilis. Ang mga tao ng Greedy Wolf Society ay natakot at tumakas para sa kanilang buhay. Tulad ng mga naulilang aso, tumakas sila sa lambak na sumisigaw. Si Lin Xuan at ang iba pa ay lumabas sa lambak at tumakbo pabalik sa kolehiyo. Nang maglaon, nagtipon sila at pinaganya ang 12 formations ng Qingyan para bumuo ng solidong depensa. Pagkatapos ay simulan ang pagbibigay ng elixir. Ang una ay ang Snow Lantern, na ibinigay kay Merong Qingcheng at Dark Red Dragon. May tatlo pa si Lin Xuan. Iningatan niya ang isa sa iba at ibinigay ang isa sa Snow White Monkey. Ang natitira ay gagawing espiritual na alak at ipapamahagi sa ibang mga tao sa Longjian Pavilion. Kung tungkol sa elixir, ang Snow White Monkey ay umagaw ng higit sa 50 halaman, na sapat para sa lahat upang ibahagi. Sa pagkakataong ito ay talagang isang magandang ani, si Wang Li at ang iba pa ay nasa masayang kalagayan. Hehe. Hindi lang elixir at alak ang meron, pero higit sa lahat, naturuan ng leksyon ang Greedy Wolf Society. Malamang nasa miserable ang kalagayan ng mga iyon ngayon. Hindi ba't kawawa, ang paggawa ng damit pangkasal para sa mga disipulo? Kung ako yun, tiyak na mamamatay ako sa frustration. Pero ang masama nila, mas masaya ako. Nagtawanan ang lahat. Sa oras na ito, biglang nagmula sa langit ang mga galit na boses. Lin Xuan, lumabas ka. Yung mga taga Longjian Pavilion, lumabas kayo at mamatay. Ang tunog ay parang kulog, na ikinagulat ng lahat at nakakakuha ng atensyon ng ibang mga estudyante. Nakita ko si Hua Chenyi at higit sa 30 tao na nakatayo sa kalangitan, ang kanyang katawan ay puno ng masamang enerhiya, na parang gusto niyang kumain ng mga tao. Hindi lang iyon, lahat ng mga taong ito ay nasugatan at mukhang napakahiyang. Anong nangyayari? Hindi ba matakot to? Bakit nandito na naman siya? Narinig ko na narito sila para hanapin si Lin Xuan. Hindi kaya narito sila para maghiganti. Hindi naman dapat. Hindi naman nakakahiya ang paghihiganti. Hindi ba paghihiganti lang, pero may nangyari. Nagtaka ang lahat at nagulat. Sa ibaba, biglang tumikim si Lin Xuan at ang iba pa nang marinig nila ang boses ng Greedy Wolf Club. Ang mga bastos na ito ay dumating ng napakabilis. Kuya Xuan, ano ang dapat nating gawin? Tanong ng lahat.
Dahil nandito ang kabilang party, paanong hindi tayo magkikita? Teres, samahan mo akong lumabas at tingnan kung may inis ako sa kanila. Pinangunahan ni Lin Zuan ang mga tao mula sa Longjian Pavilion palabas at hindi nagtagal ay naakit ang atensyon ng lahat. Hindi, kung maglakas loob kang lumabas, hindi ka ba naghahanap ng kamatayan? Oo, mahigit 30 tao ang pumupunta sa Greedy Wolf Club sa pagkakataong ito. Natatakot ako na walang makakalaban sa kanila. Napailing ang lahat. Tian-Tian, Hua Chenny at iba pa ay mukhang mamamatay tao sa kanilang mga mata matapos makita si Lin Zuan na papalabas. Boy, kung maglakas loob kang samantalahin ang Greedy Wolf, walang makakaligtas sa iyo. Maniwala ka man o hindi, ngayon ang araw na mamatay ka. Malamig din ang tingin ni Hua Chenny sa kanyang mga mata. Mahigpit niyang sinabi, ibigay mo ang mga bagay na iyon, pagkatapos ay lumuhad ka at yumuko para humingi ng tawad. Baka malutas ang bagay na ito. Kung hindi, maghintay ka na lang na pahirapan. Masisiguro kung mula ngayon, wala nang lugar para sa iyo sa Shanwo Academy. Hoy, sino to? Napakayabang. Minisyon ni Howda sa ibaba. I don't know. Para siyang pulubi. Kung magsisinungaling ka ng dilat ang mga mata, pulubi ka ba? Mas malinis ang mga pulubi. I think it's a lost dog. Ha 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 ha. Ang mga disipulo ng Longjian Pavilion ay tumawa ng malakas, at si Lin Zuan ay tumingin din sa langit ng may ngiti. Anong biro ang paghingi ng tawad, hindi niya akalain na ganoon pala kabait ang kabilang partido at ang paghingi ng tawad ay malulutas ang problema. Bukod dito, maaari lamang magkaroon ng isang tao sa pagitan niya at ng Greedy Wolf. Matapos marinig ang sinabi ng Longjian Pavilion, nagulat ang mga estudyante sa paligid niya, ito ay isang hubad na provokasyon. Hindi, ito ay dapat na isang sampal sa mukha sa harap ng lahat. Paano ito matitiis ng mga tao mula sa Greedy Wolf Club? Oo nga, hindi pa humuhupa ang tawanan sa gilid ng Longjian Pavilion, pero galit na ang panig ni Tanlang. Kamatayan sa korte. Ang mga tao mula sa Greedy Wolf Society ay galit na galit, at pagkatapos ay ikinumpas nila ang kanilang mga palad at sinampal sila pababa. Boom! Ang malaking liwanag na palad ay naharang sa hangin at bumangga sa isang screen ng liwanag, na gumawa ng dumadagandong na tunog. Kaagad pagkatapos, ang magaan na palad ay tumalbog pabalik. Na-block. Natigilan ang mga miyembro ng Greedy Wolf Club, at pagkatapos ay naging mas malungkot ang kanilang mga ekspresyon. Boom boom boom. May kumilos muli, at ang nakakatakot na mga sinag ng liwanag ay nahulog, tumatakbo patungo kay Lin Zuan at iba pa. Gayunpaman, walang nakadaan sa light barrier defense, at lahat sila ay hinarangan pabalik. Paano ito posible? Anong klaseng formation ito? Napakalakas. Nataranta ang lahat. Pag-atake iyon ng mahigit 10 malalakas na lalaki, ngunit hindi ito nasira. Masyadong nakakatakot ang depensang ito. Ha? Ano ang alam mo? Isang grupo ng mga bumpkan ng bansa. Sa ibaba, hinamak ng Dark Red Dragon na ang Qingyan 12 Formation ay sikat na sinaunang formations, at dahil personal niyang inayos ang mga ito, napakalakas ng mga ito. Ito ang tinanong ni Lin Zuan sa pangalan. Imposibleng makalusot ang mga taong ito sa harapan niya. Damn it, anong klaseng formation ang napakasama? Nang makita ang buo na light curtain, ang mga tao mula sa Greedy Wolf Society ay nagmukhang pangit. Boy, lumabas ka kung kaya mo, galit na sigaw ng mga miyembro ng Greedy Wolf Club. Humph, talo ka? Pumasok ka kung kaya mo, dudurugin kita hanggang mamatay sa isang kamay. Ngumisi ang lalaki mula sa Longjian Pavilion. Hindi sila matatalo sa pasaway na digmaan. Dragon Sword Pavilion, ito pala ay isang grupo ng mga duwag at basura, hindi man lang sila nangangahas na lumabas ng pinto. Hoy, mga sakam na lobo ay dumating sa akademya ilang taon na ang nakakaraan. Hindi mo matatalo ang mga natatag na puwersa, kaya't ang mga freshman lang ang mabubuli mo. Kung ako sayo, pinatay na kita ng maaga. Oo, walang anuman ang pambubuli sa mga bagong dating. Kung may kakayahan ako, maghihintay ako ng ilang taon para sanayin at sirain ka sa ilang minuto. Ngumisi si Wang Li at iba pa. Lin Zuan, ito ang Longjian Pavilion mo. Wala ka man lang lakas ng loob na lumaban, kaya bakit ka bubuo ng club? Malamig na sabi ni Hua Chenny. Sa palagay ko nagkakamali ka,
Nakangiting sabi ni Lin Zuan, hindi kami nagtatago, ngunit nakatayo dito ng bukas. Ito ay dahil wala kang kakayahan at hindi makapasok, paano mo masisisi ang iba? Senyor, matanong ko lang, nasayang ba ang lahat ng taon ng pagsasanay na ito sa katawan ng aso? Nang marinig ang mapagmataas at dominanteng mga salita ni Lin Zuan, hindi napigilan ng mga estudyanteng nakapaligid sa kanya ang tumawa. Ang taong ito ay talagang makakasakit ng iba. Kamatayan sa korte. Biglang lumiit ang mga pupils ni Hua Tian at mabilis siyang sumuntok. Putok. Isang nakakagulat na boses ang tumunog, at ang liwanag na nagtatanggol ay umaalingaw-ngaw na parang mga alon ng tubig. Gayunpaman, unti-unti itong kumalma sa huli at hindi nabasag. Nakablock. Nang makitang hindi epektibo ang kanyang pag-atake, naging napakapangit ng mukha ni Hua Chenny. Walang sino man ang maaaring maliitin siya. Sino mang minamaliit sa kanya ay natapakan sa ilalim ng kanyang mga paa. Ngunit ngayon, sinampal siya ni Lin Zuan sa mukha sa publiko, na hindi niya kinaya. Kung normal lang, tinapakan niya ang kalaban sa ilalim ng kanyang mga paa, ngunit ngayon, ang maldita na pormasayon ay nagpatigil sa lahat ng ito, na iwan siyang manood lamang. Master Hua, nandito kami para tulungan ka. Lumapit din ang babaeng nakaberde at ang lalaking maitim ang balat at tumabi kay Hua Chenny. Sabay-sabay na kumilos ang tatlong master. Biglang bumulalas ang lahat sa paligid niya, iniisip na patay na si Lin Zuan sa pagkakataong ito. Maging ang mga tao sa Longjian Pavilion ay mukhang nag-aalala. Gayunpaman, tumingin pa rin si Lin Zuan sa langit na may ngiti, walang bahid ng kaba. Ito ang formation na itinakda ng Dark Red Dragon. Hindi alam ng iba kung gaano ito kalakas, pero alam niya. Hindi banggitin si Hua Chenny o ang tatlong tao, kahit na ang mga makapangyarihan mula sa Third Heaven ay maaaring hindi makalusot dito. So, hindi naman siya kinabahan. Ngiti saglit at ipapahiga kita sa aking paanan na parang aso. Tumingin sa kanya si Hua Tian na may intensyong pumatay. Gumawa ng aksyon. Sa mahinang sigaw, sabay-sabay na kumilos ang tatlo, nagulat ang lahat sa nakakatakot na pag-atake. Gayunpaman, hindi pa rin nasira ang defensive light curtain. Paano ito posible? Nagulat si Hua Tian, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Second level venerables din silang tatlo. Kapag nagsanib puwersa silang tatlo, talagang nakakatakot ang kapangyarihan. Gayunpaman, hindi nila nagawang masira ang isang defensive light curtain. Anong klaseng formation ito? Hindi lamang si Hua Chenny, ang lahat ay labis na nalito. Lalo na yung ibang freshman sobrang inggit, this is the safest defense base. Mukhang hindi kasing lakas ng iyong pananalita. Nagkibit balikat si Lin Zuan, dahan-dahan kang lumaban, kailangan kong magsanay. Pagkasabi niya noon tumalikod na siya at umalis. Ang mga tao sa Longjian Pavilion ay tumingin din sa langit na may mapanuksong mga mukha, at pagkatapos ay sama-samang itinaas ang kanilang mga daliri. Kung gusto mong basagin ang formation, gawin natin sa kabilang buhay. Bumalik ka. Isang grupo ng mga tao ang nangungutya at umalis din. Damn it, nabaliw sa galit si Hua Tian. Nasa kanya ang lahat ng kanyang kakayahan, ngunit hindi niya magagamit ang mga ito. Hindi ako naniniwala na mananatili ka dito sa buong buhay mo. Makinig ka sa akin, at magpadala ng mga tao upang subaybayan sila sa buong araw. Kung sila ay maglakas loob na lumabas, ay report ka agad sa akin. Galit na sabi ni Hua Tian, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang manggas at mabilis na umalis. Umalis na rin ang iba pang miyembro ng Greedy Wolf Society. Talagang wala silang kahihiyang manatili rito, naiwan lamang ang dalawang alagad ng surveillance upang subaybayan ang mga kilos ni Lin Zuan at ng iba pa. Brother Zuan, we are under surveillance. Mukhang ayaw palayain ang kabilang partido. Nag-aalala si Wang Li. Hayaan mo silang subaybayan ka. Ngumisi si Lin Zuan. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Practice, bumalik lahat sa akin para mag-practice, sabi ni Lin Zuan sa malalim na boses, mula ngayon, bawal kang pumunta kahit saan, mananatili ka dito para mag-practice hanggang sa magsimula ang freshman meeting. Freshman Conference. Nagningning ang mga mata ng lahat, tapos nagtawanan silang lahat. Mukhang maghihintay ang mga Greedy Wolf Club sa labas. Sa mga sumunod na araw, si Lin Zuan at ang iba pa ay hindi lumabas,
ngunit nag-concentrate sa pagsasanay at paghahanda para sa susunod na freshman meeting. Ang isang snow lantern ay nagbigay daan sa paglilinang ni Lin Zua na umunlad at muling magkaisa. Ngayon ang enerhiya at dugo sa kanyang katawan ay parang dagat, bumubulusok at umuungal, na may walang katapusang kapangyarihan. Bukod pa riyan, pangunahing pinag-aralan niya ang eskrimador ng 4 na panahon at nagpino ng ilang elixir sa kanyang libreng oras, kaya namuhay siya ng isang napakakasasyang buhay. Hindi nagtagal, mahigit 10 araw ang lumipas, at palapit na ng palapit ang freshman meeting. Tinawag ni Lin Zua ang lahat at sinabi sa malalim na boses, bukas ang freshman meeting. Hindi ko hinihiling na makuha mo ang unang pwesto, ngunit gusto kong gawin mo ang iyong makakaya upang makakuha ng ranggo na nasisiyahan ka. Ngayon, hindi mo lang kinakatawan ang iyong sarili, kundi kinakatawan mo rin ang Longjan Pavilion. Sa pagkakataong ito, hayaan silang makita ang estilo ng aking Dragon Sword Pavilion. Oo. Ang mga miyembro ng Longjan Pavilion ay nagtaas ng kanilang mga braso at sumigaw, na mukhang nasa sabik. Sige, balik na tayo at mag-relax at maghanda para sa meeting bukas. Kinabukasan, pagkaraan ng madaling araw, ang buong Shanwoo Academy ay nasa sabik. Hindi mabilang na mga freshmen ang mukhang excited at sabik na magpakita ng kanilang sarili. Matapos ang hindi mabilang na mga paghihirap, sa wakas ay nakapasok sila sa Shanwoo Academy at nanalo sa inggit ng labas ng mundo. Gayunpaman, pagdating nila sa Shanwoo Academy, nagsimula ang lahat sa simula. Lahat sila ay freshmen sa ibaba at kailangan ng laro para patunayan ang kanilang sarili. Ang kumperensya ng freshman ay walang alinlangan ng pinakamahusay na yugto. Ang bawat freshman conference ay nakakaakit ng espesyal na atensyon dahil ang mga sariwang dugong ito ay malamang na pumailang lang sa langit sa hinaharap. Dapat nilang gamitin ang larong ito upang makilala kung sino ang tunay na dragon. Pinuksan ni Lin Zua ang pinto at lumabas ng courtyard, sakto namang makita si Merong Ching-cheng. Ngumiti silang dalawa at nagtipon. Pagkatapos, ang mga tao mula sa Longjan Pavilion ay nagtipon patungo sa mga ito. Sa pagkakataong ito, nakasuot sila ng mahiwagang damit na may nakapinta na maliit na espada na hugis dragon sa kanilang mga manggas. Hindi lang sila, kundi lahat ng estudyante sa number 1 freshman area ay excited at gustong simulan agad ang laro. Okay, maaari nating pansamantalang tanggalin ang defensive formation. Sa oras na ito, ang mga tao ng Greedy Wolf Society ay hindi nang ahas na gumawa ng gulo. Nakangiting sabi ni Lin Zuan. Whoosh! Hindi nagtagal, lumipad sa malayo ang isang ulap ng ambon, at ang mga taong tulad nito ay lumipad din at lumipad sa kalangitan. Ang katawan ng tao, tulad ng isang banal na bahaghari, ay lumilipad sa kalangitan, tulad ng isang meteor shower, na pakarilag. Sa pamumuno ng binata, lumipad sila patungo sa hilaga ng Shanwoo Academy. Kasabay nito, sa ilang iba pang mga bagong lugar, ang hindi mabilang na mga katawan ay bumangon din at naging mga daloy ng liwanag at lumipad palayo. Ang eksena ay kamangha-mangha at nakakagulat. Hanggang sa hilaga, ang lahat ay gumagalaw ng napakabilis, ngunit lumipad pa rin ang kalahating patpat ng insenso bago sila unti-unting bumagal. Sa unahan, may matatarik na bundok at malalawak na kagubatan sa abot ng mata. Sa hindi kalayuan, may bundok na may taas na 1,000 talampakan, matarik at matutulis ang mga bangin. Ngunit ang tuktok ng bundok ay patag, na parang may pinutol ito ng espada, at lumitaw ang isang napakalaking plataporma. Ang hinto ng lahat ay ang malawak na plataporma. Hindi nagtagal pagkalapag ni Lin Zuan at ng iba pa, muling nag-iba ang kalangitan, at mabilis na lumipad ang dalawang sinag ng liwanag, tulad ng kulog. Noong una ay malayo pa ito, ngunit sa isang kisap mata ay nasa itaas na ito ng ulo ng lahat. Kasama nito, nariyan ang lumalakas na espiritual na enerhiya, pati na rin ang pamimilit na inilabas ng hindi sinasadya. Nakakagigil ang bawat paghinga. Tumangala si Lin Zuan at nakita ang dalawang tao sa langit. Ang tao sa kaliwa ay isang matandang lalaki na may walang kamatayang espiritu, at ang nasa kanan ay isang batang babae sa edad na 20s, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang pakiramdam ng pagbabago ng buhay. Kakaiba ang kombinasyon ng batang hitsura at ang mga pagbabago ng buhay sa kanyang mga mata.
Gayunpaman, alam ni Lin Zuan na ang lalaking ito ay dapat na isang malakas na lalaki na may magandang hitsura. Kahit na siya ay mukhang bata, ang kanyang tunay na edad ay na siya ay nabuhay ng daan-daang taon. Bumaba ang tingin ng nakatatandang dalaga at bahagyang itinaas ang kanyang mga labi, may mga magagandang panla sa pagkakataong ito. Mukhang ang Schwanzenlist ay sasailalim sa malalaking pagbabago sa lalong madaling panahon. Then, she lowered her head again and said slowly, "This competition will be hosted by the two of us. Maaari mo akong tawaging Elder Hua, at ito si Elder Yang." Greetings to the two elders, sabay-sabay na sigaw ng mga freshmen sa ibaba. Okay. Bahagyang idiniin ng dalaga ang kanyang mga kamay, at agad na tumahimik ang mga bagong estudyante sa ibaba. Next, let me talk about the freshman assembly. Nakita mo na ba ang tuktok ng bundok sa tapat? May gintong kampana sa tuktok ng bundok. Kung sino ang unang tumunog ng kampana ay mauuna. Mountain Peak, Golden Bell, natigilan ang lahat, medyo iba ito sa naisip nila. Noong una ay akala nila ito ay isang laban sa arena, ngunit hindi nila inaasahan na ito ay isang laban na ganito. Gayunpaman, tila ang kompetisyon na ito ay hindi masyadong mahirap. Bahagyang ipinikit din ni Lin Zuan ang kanyang mga mata at tumingin sa malaking bundok sa kanyang harapan. Sa totoo lang, hindi malapit dito ang peak ng bundok, pero kitang-kita dahil sa sobrang laki nito. Ang mga taluktok ng itim na bundok ay 10,000 talampakan ang taas, na umaabot ng diretso sa kalangitan, tulad ng isang walang katulad na espada na tumatagos sa langit at lupa. Hindi lamang iyon, ang mataas na bundok ay naglalabas din ng ibang uri ng aura, tulad ng isang natutulog na sinaunang hayop, na may pakiramdam ng pang-aapi. Nang makita ang mga ekspresyon ng lahat, ang batang babae, si Elder Hua, ay tumawa, "Sabihin mo sa akin ang tungkol sa mga gantimpala, espiritual na mga punto. At sa iba pa, hindi lang yan, magkakaroon din ng pagkakataon ng top 3 na makapasok sa Statue Hall. Bagay na naiwan ng hari. Kung sinuswerte ka, baka maipasa." Ang mana ng hari ng bulwagan ng estatwa. Nang marinig ito, nagulat ang lahat sa ibaba, pagkatapos ay tuwang-tuwa, at ang mga mata ng maraming tao ay namula, tulad ng mga kuneho. Nakakagulat ang balitang ito. Dapat mong malaman na ang hari ang rurok ng kontinenteng ito at ang tunay na controller. Ang mga hari sa buong kontinente ay mabibilang sa isang banda, at ngayon, mayroon na talaga silang pagkakataon na maunawaan ang batong rebulto ng hari at makuha ang mana ng hari. Ito ay napakabihirang. Natatakot ako na hindi mabilang na mga tao ang mababaliw. Tulad ng inaasahan sa Shanwu Academy, mayroong kahit isang batong estatwa ng hari. Nagulat din si Lin Zuan. Kasabay nito, mas lalong naging determinado ang kanyang puso. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang manalo sa unang pwesto. Gayunpaman, hindi nagtagal ay sumimangot siya, mukhang imposible na ang ganoon kay Amon at kaakit-akit na gantimpala ay magiging napakasimple. Tumingin siya sa malawak na kagubatan, kumikislap ang kanyang mga mata, at nakaramdam siya ng pag-iingat. Sa oras na ito, ngumiti din sina Sky at Elder Hua at sinabing, "Nakikita kitang sobrang excited, gusto kong ipaalala sa iyo na maraming halimaw sa bulubunduking iyon, kaya dapat kang mag-ingat." Halimaw, ang lahat ay natigilan saglit, ngunit pagkatapos ay hindi nila ito isinapuso. Sila ang mga mapagmataas na anak ng langit. Buong araw silang gumagawa ng mga gawain. Paano nila isapuso kung sila ay mga halimaw lamang? Natatakot ako na ang pinakamalaking kalaban ay ang mga kapwa-estudyante sa paligid ko. Muling sumimangot si Lin Zuan. Kung walang dahilan, walang sasabihin si Elder Hua. May espesyal bang halimaw dito? Namilog ang kanyang mga mata at napagdesisyonan niyang pagtuunan ng pansin pagdating ng oras. Magsisimula na ang freshman meeting, malakas na sabi ni Elder Hua. Pagkatapos, hindi mabilang na mga bagong mag-aaral ang nasa sabik at mabilis na naging mga daloy ng liwanag, na lumilipad patungo sa malayong mga bundok. Napakaganda ng eksenang ito na marahil ang Shanwu Academy lang ang makakakita nito. Nang makita ang papaalis na mga figure ng mga freshmen, ang matandang lalaki na may immortal na estilo sa tabi niya ay nagpaikot-ikot sa kanyang balbas at sinabing, "Mukhang hindi maraming maliliit na lalaki ang nakapansin sa iyong paalala. Ano ang kinalaman niyan? Anyway, nasabi ko na ang lahat ng dapat ipaalala.
Hindi nila ito isinasapuso at hindi nila ako masisisi. Napakunot ng noo si Elder Hua, ngunit inaabangan ko ang nakikita ang mga bagong estudyanteng ito sa ganitong gulo. Ang mga instructor na katabi ko ay may mga pilyong ngiti sa kanilang mga mukha. Paano malalaman ng mga freshman na iyon kung hindi mo ipaliwanag ng malinaw? Siyempre, iniisip lamang nila ang mga salitang ito sa kanilang mga puso at hindi ito sasabihin ng malakas. Hindi mabilang na mga freshman ang sumugod patungo sa kagubatan sa unahan sa bilis ng kidlat, na nagdulot ng malaking sensasyon. Hu. Sa pagsalakay ng mga bagong nilalang na ito, ang mga galit na dagandong ay nagmula sa kagubatan, at ang mga halimaw na naninirahan sa loob ay galit na galit at labis na hindi nasisiyahan sa mga nanghihimasok na ito. Nguso. Maraming tao ang malamig na sumangot at walang awang kumilos. Ang nakakakilabot at napakatalino na enerhiya ay lumabas, pinaalis ang mga kalapit na halimaw. Para silang dragon na tumatawid sa ilog, napakalakas. Gayunpaman, lalo nitong ikinagalit ang mga halimaw sa kagubatan. Nabuo ang mga grupo ng mga halimaw at sumugod patungo sa mga bagong estudyante. Biglang sumiklab ang digmaan. Ang liwanag ng espada, ang anino ng espada, ang espiritual na kapangyarihan ay malawak at umaalon. Sa kabilang banda, ang halimaw na hayop ay nagalit, umuungal ng malakas, at sumugod sa kanya ng baliw. Para itong dalawang agos na nagsasalpukan, na lumilikha ng nakakagulat na pagbabago-bago ng enerhiya na lumilipad sa paligid na parang tubig. Naging magulo ang buong kagubatan. Napakagulo ng eksenang ito. Hindi lang ang mga freshman ang kailangang lumaban sa mga halimaw, kundi kailangan din nilang maging maingat sa mga estudyanteng nakapaligid sa kanila. Kung tutuusin, lahat tayo ay kalaban, at baka may gawin silang masama sa isang punto. Sa oras na ito, nabubunyag ang papel ng komunidad. Pinamunuan ni Lin Zuan ang Longjian Pavilion at mabilis na umangkas, tulad ng isang matalim na kutsilyo, na tumusok sa hukbo ng mga halimaw. Kahit saan ito magpunta, walang makakapigil. Ang mga taong ito ay orihinal na mga master, at lahat sila ay miyembro ng iisang club. Sa pagtutulungan, napakalakas ng kapangyarihang ginawa. Boss! Hindi man lang hinugot ni Lin Zuan ang kanyang espada, pinagdikit niya ang kanyang mga daliri, at ang enerhiya ng espada ay mabilis na lumipad palabas mula sa kanyang mga daliri, lamalas pasulong. Sa isang hampas ng espada, 12-dosenang mga demonyong halimaw sa unahan ang naputol sa dalawang bahagi, ang kanilang mga katawan ay bumagsak sa lupa at agad na tinapakan ng laman ng mga demonyong hayop sa likod nila. Ang mga puting damit ni Merong Chingcheng ay kamakaway, parang isang engkanto na bumababa. Sa tuwing ginagalaw niya ang kanyang palad, ang hangin ay napakalakas, na lumilikha ng vacuum sa kanyang harapan. Nanguna ang dalawa, kaya lalong lumakas ang bilis ng isa't isa. Ang mga halimaw sa magkabilang panig ay nilinis ng ibang mga tao sa Longjian Pavilion. Kumuha sila ng maraming elixir, at kasama ng mesensi ng pagsasanay sa panahong ito, ang kanilang lakas ay lubos na bumuti mula nang sila ay na-admit sa ospital. Ang mga halimaw sa kabilang panig ay walang dapat ikabahala. Nang makitang nangunguna ang Dragon Sword Pavilion ni Lin Zuan, nagsimulang magkaisa ang mga nagkalat na estudyante upang labanan ang mga halimaw ng magkasama. Kabilang sa mga ito, mayroong ilang mga koponan na napakalakas at tila hindi mas mahina kaysa kay Lin Zuan. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ni Lin Zuan ay nagkalat at nalaman niya na ang mga pangkat na iyon ay pinamumunuan ng ilang malalakas na master, mukhang hindi lamang siya nakabuo ng isang club, ngunit ang iba ay naghanda rin. Sumunod ka sa malapit, bibilisan ko, sabi ni Lin Zuan sa malalim na boses. Pagkatapos, ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay lumundag, ang kanyang bilis ay muling lumundag, at ang liwanag ng espada sa kanyang mga daliri ay naging mas mabangis. Ang ulan ng tagsibol ay nagiging sutla. Hindi mabilang na mga lakas ng espada ang sumulong, tulad ng ulan sa tagsibol, tumagos sa lahat ng malawak, mabilis na bumaril pasulong, tumusok sa mga halimaw na nasa harapan nila. Ang iba pang mga koponan ay hindi dapat madaig at mabilis na sisingilan, sinusubukang itapon ang iba. Sa loob ng ilang sandali, napuno ng tensyonado na kapaligiran ang kagubatan. Hindi nagtagal, nakarating sila sa malalim na kagubatan. Ang mga halimaw dito ay mas makapangyarihan, at mayroon ding mga general ng halimaw. Isa itong demonyong hayop na nasa pseudo-venerable realm,
at na-activate nito ang espiritual na katalinuhan nito at kayang kontrolin ang mga demonyong hayop, na nagdulot ng malaking problema sa maraming bagong estudyante. Si Lin Xuan, Merong Qingcheng at iba pa ay napakalakas at hindi gaanong naapektuhan. Gayunpaman, ang mga miyembro ng Longjian Pavilion sa likod niya ay medyo hindi nakasunod. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga ordinaryong henyo lamang, at ang mga makapangyarihan ay umabot lamang sa antas ng unang antas na mga kagalang-galang. Mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan nila ni Lin Xuan. Kuya Xuan, huwag kang mag-alala sa amin, mauna ka na. Dapat manalo sa unang lugar. Dragon Sword Pavilion, makapangyarihan. Ang mga taong iyon ay tumingin kay Lin Xuan na may nasasabik na mga ekspresyon. Okay, mag-ingat, sabi ni Lin Xuan sa malalim na boses. Pagkatapos, lumingon siya, ang kanyang mga mata ay namumulaklak sa liwanag, at ang kanyang aura ay naging mas mabangis, na parabang isang walang katulad na espada ang mabilis na nagising. Boom! Sa pamamagitan ng isang tatak ng kanyang paa, siya ay tulad ng isang banal na tibak na nakabuka, at siya ay sumugod ng mabilis. Saan man siya dumaan, ang kawalan ay nanginginig. Lahat ng halimaw na nahawakan ng sword light ay agad na naging blood mist, at walang nakaligtas. Napakalakas nito na walang makakapigil. Kahit isang demonyong general ay sinubukan itong pigilan, ngunit sinaksak ng espada ang dibdib. Saan man dumaan si Lin Xuan, lumitaw ang isang vacuum zone. Sa tabi niya, nakangiting parang diwata si Merong Qingcheng, na sinasamahan siya. Hindi lamang sila, ang iba pang mga koponan ay nagpatibay din ng parehong diskarte. Ang malalakas na mandirigmang iyon ay humiwalay sa koponan at nagsimulang mag-isa. Nakita ni Lin Xuan ang ilang makapangyarihang tao na nagmamadaling lumabas at tumatakbo patungo sa malaking bundok. Hindi na siya nagpigil at umalis kasama si Merong Qingcheng. Silang dalawa ay parang bahaghari na nakakabasag ng langit, pagkatapos napatayin ang lahat, sa wakas ay humiwalay sila sa grupo ng mga halimaw at nakarating sa paanan ng napakalaking bundok. Pagtingin ko sa malayo, naramdaman ko na lang na ang taas ng Black Mountain Peak na hindi ko makita ang tuktok. Ngayong nakarating na ako sa paanan ng bundok, mas nabigla ako sa momentum. Parang mabangis na hayop ang pangungusap na iyon, na kinikilig siya. Mas masahol pa sa langgam ang mga bagong estudyanteng nakaharap sa kanya. Gayunpaman, ang mga hamak na bagong estudyanteng ito ay gustong masakop ang bundok na ito. Nanguna si Lin Xuan at mabilis na pumasok. Dagandong. Isang higanteng purple python na may pares ng matabang pakpak sa likod nito ang bumungad kay Lin Xuan nang makita niya itong lumilipad sa hangin. Ang itim na anino ay kumikislap, tulad ng isang pile, at agad na sumugod patungo kay Lin Xuan. Roll! Galit na sigaw ni Lin Xuan, at sinuntok gamit ang kanyang kanang kamao. Ang gininto ang kamao, ang electric arc, ay nag-intertwine upang bumuo ng ulo ng dragon, at sumabog ang purple na sawa. Ang ambon ng dugo ay nag-spray, at ang malaking bangkay ay lumapag, na nabasag ang isang malalim na hukay sa lupa. Nanginginig ang mga nagmula sa likuran nang makita ang tagpong ito. Napakalakas nito, para itong isang higanteng humanoid beast. Gayunpaman, pagkatapos lumapag at mamatay ang higanteng sawa, ilang malamig na ilaw ang biglang lumiwanag at mabilis na sinaksak si Lin Xuan. Ang bilis at timing ay mahusay na pinagkadalubhasaan. Masasabi mong isa siyang master. Kumunot ang noo ni Lin Xuan, hindi niya maisip na may mga ngahas na pumatay sa kanya. Lumakas ang pisikal at espiritual na kapangyarihan, naging hindi mabilang na anino ng espada, na nagwawalis sa lahat ng direksyon. Ding 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 ding. Isang pagsabog ng mabilis na tunog ang tumunog, hindi mabilang na mga bitak ang napunit sa kawalan, bumubulusok ang apoy, at ilang mga figure ang lumitaw mula sa kawalan at patuloy na umatras. Ilang figure ang lumabas sa kawalan at nahulog sa kalsada ng bundok. Kasabay nito, mayroong higit sa 10 mandirigma na nakapalibot kay Lin Xuan. Ang mga taong ito ay may mahigpit na mukha at makapangyarihang aura. Lahat sila ay nasa venerable realm. Sa kanilang mga dibdib, may pulang araw, na parabang ito ay sumisikat. Sila ay mga tao ni Zhou Shu, sila ay mga tao mula sa Zuri Hall, sabi ni Merong Qingcheng sa gilid. Zhou Shu, bahagyang kumunat ang noo ni Lin Xuan.
Naalala niya na may isang binata na may matalas na aura na nakikipagkumpetensya sa kanya sa Zinling Palace. Muntik na niyang makalimutan ang bagay na ito, ngunit hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay aaksyon sa oras na ito. Anak, tumahimik ka at huwag kang gagalaw. Ang 10 figure sa paligid niya ay malamig na sumangot, at sabay silang humakbang pasulong, at ang kanilang mga aura ay sumabog, na nagwawali sa lahat ng direksyon tulad ng mga alon sa karagatan. Ang mga taong ito ay pawang mga kagalang-galang. Ito ay masyadong nakakatakot. 10 first level venerable ay nagsanib puwersa. Kahit isang second level na venerable ay hindi ito kakayanin. Ngunit ngayon, ang mga taong ito ay nagsanib puwersa para pigilan si Lin Xuan. Nagulat din ang mga freshman na nagmula sa likuran, hindi sila tumigil, dumaan sa lugar na ito at mabilis na umalis. Ayaw nilang magpa-apekto, lalo pang mag-stand out, kaya mabilis silang naglakad. Boy, ang unang pwesto sa freshman competition na ito ay pag-aari ng ating kapatid na si Shu, huwag mo nang isipin iyon. Ngumuso ang isang batang mandirigma. Brother Shu, ngini siya ni Lin Xuan, kung ganoon siya ka-confident, hindi niya ako pipigilan. Ha, hindi ka naman siniseryoso ni Kuya Shu. Gusto lang kitang turuan ng leksyon sa pagkakataong ito. Bigyan mo ako. Malamig na sigaw ng binata, saka mabilis na nagsilabasan ang mga figure sa paligid niya. Gawin mo, sabi ni Lin Xuan kay Merong Qingcheng sa tabi niya. Pagkatapos ay sumabog ang aura ng dalawang lalaki, mabilis na sumasabog sa paligid. Ikan-away ni Merong Qingcheng ang kanyang mga palad at pinulupot ang 5 tao sa malapit. Hinugot din ni Lin Xuan ang Wind Shadow Sword, at ang nakakatakot na liwanag ng espada ay kumalat sa lahat ng direksyon. Sumiklab ang digmaan, at ang nakakatakot na espiritual na kapangyarihan ay lumundag ng libu-libong milya ang layo, na bumubuo ng isang espesyal na lugar na hindi nang ahas na lapitan ng mga bagong estudyante at halimaw. Ang lakas ng espada ay parang hangin, at ang espiritual na kapangyarihan ay mabilis, at dumating ito sa harap ng isang mandirigma sa isang iglap. Paikliin. Pinalapot ng mandirigma ang kanyang baluti at sinuntok ng magkabilang kamao ng sabay. Gayunpaman, minamaliit niya ang liwanag ng espada ni Lin Xuan, na pumutol sa kanyang depensa sa isang iglap, nag-iwan ng marka ng espada sa kanyang katawan. Kung hindi siya naging maawin, sapat na ang espadang ito para patayin siya. Si Lin Xuan ay pumasok sa kaharian ng mga kagalang-galang at naging isang tunay na kagalang-galang. Ang kanyang lakas ay umabot sa antas ng isang pangalawang antas na kagalang-galang. Sa makatuwid, sa pagharap sa mga unang antas na ito, hindi siya nakakaramdam ng anumang presyon. Ang 4 na espada ay itinulak palabas, at ang 4 na unang antas na kagalang-galang ay nasugatan at umatras, ang kanilang mga mata ay natakot at hindi na sila nang ahas na lumaban muli. Sa eksena, tanging ang binata na nagsalita kanina ang naiwan. Ang pangalan ng binata ay Yin Feng. Siya ay makapangyarihan at umabot na sa rurok ng unang antas ng paggalang. Sa pagkakataong ito, inutusan siya ni Zhou Shu na pumunta para pigilan si Lin Xuan. May dala siyang Nagel iligtas buhay na unang antas na kagalang-galang na lalaki, ngunit hindi niya pinansin si Lin Xuan. Sa kanyang palagay, gaano man kalakas ang kalaban, hindi sila maaaring maging kalaban. Pero ngayon, sa isang saglit lang, natamba na ang 4 na mandirigma, at siya na lang ang natira. Hey boy, ipapaalam ko sa iyo kung gaano ako kalakas. Galit na umungal si Yin Feng, iwinagayway ang kanyang mga kamao, at ginamit kaagad ang kanyang martial spirit. Ang kamao ay nagpalapat ng 2 grupo ng liwanag, isang grupo ng berdeng liwanag, na bumubuo ng isang nakakatakot na bagyo, at isang grupo ng kayumangging liwanag, tulad ng mga bato sa lupa. Ang Yin Feng na ito ay talagang naiintindihan ng 2 katangian. Tikman ang aking dobleng suntok. Ang nakakatakot na espiritual na kapangyarihan ay lumundag, at ang 2 katangian ay nagdala ng nakakatakot na opens iba, at nagsimulang sumugod patungo kay Lin Xuan. Dual attributes, ngumiti si Lin Xuan ng nakakainsulto. Kung ang kabilang partido ay ibang tao, maaaring epektibo ito, ngunit laban sa kanya, walang pagkakataon. Ang kanyang kamay ay higit pa sa isang dual attribute. Sa makatuwid, sa pagharap sa pag-atake ni Yin Feng, si Lin Xuan ay walang takot. Sa susunod na sandali, ang Fengying Sword ay kumaway,
at isang nagniningas na pulang sword na enerhiya ang bumulwak. Ang apoy ay nagliliwanag, ang init ay napakalaki, at may mga gintong arko na nakapalibot sa apoy. Ang intersection ng kulog at apoy ay lubhang nakakatakot. Ano, kulog at apoy na katangian? Biglang lumiit ang mga mag-aaral ni Yin Feng. Hindi niya inaasahan na mayroon ding dalawahang katangian si Lin Xuan. Ang nakakatawa ay hindi niya alam na ang thunder at fire attributes ay dalawa lang sa maraming katangian ni Lin Xuan. Kung aalisin niya ang katotohanan, hindi niya alam kung hihimatayin siya sa gulat. Ang enerhiya ng kulog at apoy na espada ay lumundag, at pinutol niya ang pag-atake ni Yin Feng gamit ang isang espada, at pagkatapos ay mabilis na tinamaan ang kalaban. Puff! Si Yin Feng ay nagsuka ng dugo at bumagsak sa lupa, ang kanyang mga mata ay natakot. Hindi niya inaasahan na matatalo siya sa isang galaw. Kasabay nito, pinigilan din ni Merong Qingcheng ang kanyang kamay. 10 first level venerables ang natalo sa isang iglap. Nang makita ng mga freshman na dumaan ang eksenang ito, tumalon ang mga talukap ng mata nila. Zhou Shu, tama ba? Dahil mapanukso ka, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko. Malamig ang boses ni Lin Xuan. Hindi niya pinansin ang 10 lalaki sa lupa at tumingin sa mga taluktok ng bundok sa di-kalayuan. Whoosh! Sa isang hakbang, muling umalis sina Lin Xuan at Merong Qingcheng. Nang si Lin Xuan ay naniningil patungo sa 10,000 talampakang taluktok ng bundok, mayroon ding ilang makapangyarihang tao mula sa ibang direksyon, na humahantong sa mga tao at tumatakbo patungo sa 10,000 talampakang taluktok ng bundok. Ang isa sa kanila ay may matangkad at tuwid na figure at isang matalim na hininga, tulad ng isang mamamatay na espada. Lin Xuan, isa lang siyang payaso. Ang numero 1 sa mga freshman sa pagkakataong ito ay akin. Nagningning ang mga mata ni Zhou Shu, at nagkaroon siya ng walang limitasyong kumpiyansa. Whoosh! Sa di-kalayuan, lumiwanag ang isang nakakagulat na liwanag ng espada, na nahati ang isang halimaw na halimaw. Si Xiao Li ay mukhang walang pakialam at mabilis na umalis patungo sa tuktok ng bundok. Lin Xuan, nananabik akong makipaglaban sa iyo. Sa kabilang panig, sina Dongfang Phoenix, Lan Bai, Shen Yaotian at iba pa ay sumalakay ng buong lakas. Ang 10,000 talampakang taluktok ng bundok na ito ay napakataas at puno ng mga panganib. Pagkatapos umakyat sa bundok, nalaman ni Lin Xuan na hindi siya makakalipad dahil ito ay masyadong mapanganib. Sa makatuwid, siya at si Merong Qingcheng ang pumili ng lupa. Sa kagubatan, lumitaw ang isang pares ng matutulis na kuko, na humahawak sa kanilang dalawa. Kumikislap ang liwanag ng espada, pinatay ito. Sa oras na ito, 12-dosenang madilim na berdeng baging ang tahimik na lumapit kay Lin Xuan at silang dalawa, tulad ng mga makamandag na ahas, na naghihintay ng oras. Whoosh! Biglang sumabog ang mga baging na ito at mabilis na pumulupot kay Lin Xuan. Lahat ng mga sanga ay may dalang makamandag na tusok, na madaling pumatay ng isang marangal na antas ng mandirigma. Sa isang iglap, sina Lin Xuan at Merong Qingcheng ay nagkasalikop at mabilis na napaatras. Dalawang malalaking brown petals ang biglang bamuka, parang dalawang nakakatakot na malalaking bibig na may matalas na ngiping may ngipin, na kumagat sa dalawang tao. Nguso. Malamig na bamantong hininga si Lin Xuan, kumislap ang kanyang baluti, nabasag ang mga baging, at kasabay nito ay sumuntok siya, nakakatakot na apoy na nag-intertwine upang bumuo ng isang apoy na hayop, na sinusunog ang bulaklak ng troll. Sa kabilang panig, isang kristal na lotus ang lumitaw sa katawan ni Merong Qingcheng, parang panaginip, at pinutol ang kalaban sa isang iglap. Pagkatapos, ang 9 na talulot na bulaklak ng lotus ay lumipad sa paligid, na bumubuo ng isang nakakatakot na umiikot na puwersa na pinutol ang lahat ng mga halaman sa loob ng 100 metro. Nakakatakot na babae. Pinunasan ni Lin Xuan ang kanyang pawis at mabilis na umalis. Halos kalahati na tayo roon, at karamihan sa mga halimaw dito ay nasa antas ng mga halimaw na general. Sabi ni Lin Xuan sa malalim na boses, siguro kung anong uri ng mga nakakatakot na bagay ang magkakaroon sa mga lugar na iyon. Palagi kong nararamdaman na ang paalala ni Elder Hua ay tila may kahulugan. Sabi ni Merong Qingcheng. Medyo nag-alala si Merong Qingcheng sa paalala ni Elder Hua. Tumango rin si Lin Xuan, mag-ingat tayo, baka may makapangyarihang halimaw sa harapan natin.
Ang dalawa sa kanila ay nadagdagan ng kanilang pagbabantay at umalis patungo sa tuktok ng bundok. Ito ay isang maayos na pagtakbo. Masyado ba tayong nag-alala? Umiling si Lin Zuan at ngumiti. Siguro. Sumimangot din si Merong Ching-cheng. Gayunpaman, sa susunod na sandali, isang nakagugulat na dagandong ang nagmula sa malayo, na naging dumadagandong na kulog at nanginginig sa lahat ng direksyon. Ang mga ripples na nakikita ng mata ay mabilis na nakaapekto sa mga paligid. Saan man sila dumaan, ang mga bato ay nabasag at ang mga puno ay nabali. Ito ay, nagulat sina Lin Zuan at Merong Ching-cheng at hindi makapaniwalang tumangala. Nagsimula na silang magduda sa tip ni Elder Hua, ngunit may nangyari. Tulong. Hindi mabilang na mga hiyawan ang umalangaw-ngaw, at maraming mandirigma ang tumakas mula sa gilid, na mukhang natakot. Boom boom boom. Ang lupa ay nanginag, ang mga hanay ng mga puno ay nahulog, at isang malaking itim na anino ang lumakad sa kagubatan, na may dalang nakakatakot na masamang aura. Sa ibaba, hindi mabilang na mga mandirigma ang tumakas, na mukhang napakahiyang. Si Lin Zuan at Merong Ching-cheng ay umatras din sa isang ligtas na lugar at tumingin kay Fang. Sa kagubatan na isang parisukat lamang, isang higanteng unggoy na may taas na 100 metro ang taas, natatakpan ito ng buhok at may patayong mata sa gitna ng napakalaking ulo nito. May 8 braso sa magkabilang gilid ng katawan, patuloy na kumakaway, na nagdadala ng nakakagulat na momentum sa bawat oras. Bang! Kumaway ang 8 braso, lumipad palayo sa mga tumatakas na mandirigma sa harapan, at lumikha pa ng vacuum sa kagubatan. Ito na, mukhang nabigla si Lin Zuan. Ang 8 armadong masamang unggoy ay nasa ika-197 sa listahan ng halimaw na hayop. Sabi ni Merong Ching-cheng sa malalim na boses. Hindi katakataka na pinaalalahanan ako ni Elder Hua na talagang mayroong isang dibang na halimaw na nakatago dito. Malungkot ang mukha ni Lin Zuan. Ang may sapat na gulang na evil ape ay napakalakas, malamang na nasa itaas ng ika-5 antas ng Venerable. Buti na lang at walang miyembro ang 8 armas na masamang unggoy na nasa harapan niya. Siya ay nasa kamusmusan pa lamang, at ang kanyang lakas ay katumbas ng ika-3 antas ng kagalang-galang. Hindi man ako makatiis ay nakakatakas pa rin ako. Boom! Ang 8 armadong masamang unggoy ay iwinagayway ang mga palad nito na parang 8 makalangit na haligi, sumasabog sa lahat ng direksyon. Tumama lang ang isang palad niya kay Lin Zuan at sa kanilang dalawa. Lahat ng malapit sa palad ay nabasag, at isang malakas na aura ang bumalot kina Lin Zuan at Merong Ching-cheng, na parang dudurugin silang dalawa. Tulad ng inaasahan sa isang demonyong hayop sa Earth Rangkang, napakalakas niya sa kanyang pagkabata. Naramdaman ni Lin Zuan ang pressure na ito, bahagyang nagbago si Lin Zuan, umatras siya ng kaunti, at umatras patungo sa likuran. Bago dumating ang palad, winasak na ng nakakatakot na hangin ng palad ang lahat ng nasa malapit. Umatras din si Merong Ching-cheng. Pagkaalis ng dalawa, nahulog ang malabrilyante na palad, nabasag ang lupa, at lumitaw ang isang napakalalim na black hole sa gitna. Ang kapangyarihan ng evil ape na may 8 armas ay nagulat sa lahat, at lahat ng mga freshmen na gustong pumasa ay natamba. Maraming tao ang tumingin sa unahan na may mga pangit na ekspresyon. Nakaharang ang daan patungo sa bundok, kaya kailangan naming dumaan. Gayunpaman, sa pagharap sa nakakatakot na evil ape na ito, ang lahat ay talagang walang impormasyon. Naglalakad sa langit. Maraming tao ang tumingin sa langit at nagkaroon ng mga bagong ideya. Biglang may sumubok, at sa isang kislap ng kanyang katawan, siya ay naging isang nakakagulat na bahaghari at sumugod sa kalangitan. Ang evil ape na may 8 armas ay 100 metro lamang ang taas, kaya kailangan lang nitong tumawid sa linyang ito ng depensa. Maraming tao ang may ganitong ideya, ngunit sa susunod na sandali, muling nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Dahil, isang malaking itim na anino ang lumitaw sa kalangitan, tulad ng isang madilim na ulap, na tumatakip sa kalangitan. Sa gitna ng madilim na ulap, mayroong isang pares ng iskarlata na sinag ng liwanag, tulad ng 2 araw, na nakabitin sa kalangitan. Kasama nito, mayroon ding nakakatakot na aura, na mas malakas kaysa sa evil ape na may 8 armas. Ito ay isang halimaw. Ang lahat ay natakot, at ang mga mandirigma sa kalangitan ay tumakas nang wala ang kanilang buhay. Boom!
Isang kulay abong aura ang lumabas, pumuno sa hangin, at pinalibutan ang ilang tao sa kalangitan. Isa sa kanila ang bumaril ng isang espiritual na grade shield, na naging defensive shield na mahigit 10 metro sa hangin. Gayunpaman, sa isang iglap, naagnas ito ng kulay abong ambon. Isang itim na butas ang lumitaw sa gitna ng kalasag, at unti-unting lumawak, at sa wakas ang buong kalasag ay naging isang pool ng tinunaw na bakal. Paano ito nangyari? Hindi mabilang na mga tao ang nagulat. Ang kulay abong ambon ay sobrang nakakatakot na hindi man lang nito mahawakan ang isang espiritual na antas na kayamanan. Sa sandaling ito, walang nang ahas na tumakas mula sa langit. Roar! Nagtakbuhan ang ilang tao sa langit, ngunit ang 8 armadong masamang unggoy sa kalsada sa bundok ay umungal ng galit, winuwagayway ang 8 braso nito at umuungal patungo sa langit. Taas ulo. Sa langit, umungal din ang itim na ulap na halimaw, gumawa ng malalim na tunog, na talagang nagpakulo ng hininga ng mga tao. Ang paghaharap sa pagitan ng dalawang malalakas na halimaw ay naging sanhi ng matinding tensyon sa eksena. Ang mga puso ng maraming mga freshmen ay tumaas din, at sila ay nagbigay ng nerbiyos na atensyon. Hindi imposibleng hayaang maglaban ang dalawang halimaw na hayop, para magkaroon sila ng pagkakataong makatakas. Naisip ito ni Lin Xuan. Sa susunod na sandali, nagkaroon siya ng ideya. Matapos paalalahanan si Merong Qingcheng sa mahinang boses, pinaandar ni Lin Xuan ang Great Dragon Sword Soul upang kontrolin ang espiritual na enerhiya sa pagitan ng langit at lupa, at pinalamutian ito sa isang braso malapit sa katawan ng Evil Ape na may 8 armas. Ang hitsura na iyon ay halos kapareho ng braso ng Evil Ape na may 8 armas. Kasabay nito, ginamit niya ang masining na kuro-kuro ng hangin para umihip ang malakas na hangin sa kalangitan at naging malabo ang kanyang paningin. Kinuha ni Lin Xuan ang pagkakataong ito, ginamit ni Lin Xuan ang kanyang mga braso na may espiritual na kapangyarihan upang kunin ang isang maliit na bundok at itapon ito sa kalangitan. Boom! Parang meteorite na lumilipad sa langit. Taas ulo. Sa kalangitan, ang itim na halimaw na parang ulap ay galit na galit, nagbuga ng mas maraming abuhing ambon, na tinakpan ang 8 armadong masamang unggoy sa ibaba. Nang makita ng 8 armadong masamang unggoy ang kalaban na kumikilos, umungol din siya at iwinagayway ang kanyang 8 braso, itinapon ang lahat ng kalapit na malalaking bato at puno sa langit. Kasabay nito, marahas niyang ibinuka ang kanyang bibig, inilantad ang kanyang dagwang pangil, hindi mabilang na espiritual na enerhiya ang namuo sa kanyang harapan, at kasama ang malakas na kapangyarihan ng demonyo, ay nabuo ang isang bola ng dilaw na enerhiya. Ang umaapaw na enerhiya ay sapat na upang patayin ang sinumang mandirigma sa ibaba ng 3 antas ng paggalang. Maglakad. Si Lin Xuan ay nagbigay ng mahinang inumin at umalis kasama si Merong Qingcheng. Mabilis na kumilos ang dalawa, naging liwanag, at sumugod sa tuktok ng bundok. Nag-react din ang iba at sunod-sunod na tumakas, ang labanan sa pagitan ng dalawang mabangis na hayop ay tiyak na hindi nila makakalaban, kaya maaari na rin nilang samantalahin ang pagkakataong umalis. Nanguna si Lin Xuan at mabilis na tumakbo pasulong. Sa kabutihang palad, 2 halimaw ang lumitaw sa parehong oras sa oras na ito at nagsimulang makipaglaban, kung hindi, ito ay talagang mahirap. Kung iyon ang kaso, ang mga pamamaraan ni Lin Xuan ay malamang na nangangailangan ng ilang pagsisikap. Habang lumalakad ka, mas nagiging malakas ang mga halimaw, at madalas silang lumilitaw. Maraming tao ang nagrereklamo. Akala nila noong una ay magiging madali ang kompetisyon na ito, ngunit hindi nila inaasahan na magiging ganito kadelikado. Hindi ito kasing ganda ng kompetisyon sa arena. Isa pang halimaw mula sa Earth Rankang. Maraming tao ang naghiyawan at may balak na umatras. Sa pagkakataong ito, ang demonyong hayop sa listahan ay parehong nakakatakot. Isa itong demonyong lobo, na kumokontrol sa isang grupo ng mga lobo. Libu-libong lobo ang humahagibas sa nakakatakot na momentum, hinahabol ang lahat. Tumakas para sa iyong buhay. Naghiyawan ang lahat, sinubukan nilang tumakas. Mabilis ding umiwas si Lin Xuan. Sa oras na ito, nabunyag ang mga pakinabang ng Earth-level martial arts. Hindi mabilang na mga after-image ang nakakalat sa buong stream ng bundok, na nagpapahirap sa mga tao na makilala ang pagitan ng totoo at mali.
Ang malawak na kagubatan ay umuungal paminsan-minsan, at hindi mabilang na mga ilaw ang kumikislap. Kasama nito, mayroon ding nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya. Sa paglitaw ng mga halimaw sa listahan ng lupa, ang pagtatasa ng freshman ay naging polarized. Ang mahihinang mandirigmang iyon ay hindi makadaan, habang ang malalakas na mandirigmang iyon ay mabilis na tumakbo hanggang sa tuktok ng bundok. Sa mga ulap, binibigyang pansin ng mga matatanda ng Shanwoo Academy ang eksena sa ibaba. Nakakatuwa. Iniisip ko na mas malakas ang maliliit na lalaki na ito. Tumawa ang elder ng Xianfeng Daoist. Pinaikit ni Elder Hua ang kanyang mga mata. Humph, sa tingin ko ay dapat na nilang malaman ang paalala ko ngayon. Pero may mga surpresa pa rin sa likod. Ang isang grupo ng mga tao ay tumingin sa mga bundok sa ibaba at patuloy na nag-uusap. Sa mga bundok sa ibaba, ipinakita ni Lin Zuan ang kanyang pagkakakilanlan sa antas ng lupa, pinabilis ang kanyang bilis, mabilis na umiwas sa pag-atake ng mga halimaw, at umalis kasama si Merong Qingcheng. Unti-unti silang lumapit sa tuktok ng bundok. Gayunpaman, ang kapaligiran dito ay mas mapanganib, at halos lahat sila ay mga general ng demonyo. Kailangan din ni Lin Zuan at Merong Qingcheng na maging napakahusay, kung hindi, talagang hindi nila magagawang harapin ang mga ito. Tumawag. Nagkaroon ng mabilis na tunog ng paglusob sa hangin, at ang nakakatakot at matalim na puwersa ay tumusok kay Lin Zuan sa likod ng puso. Kailan? Ikan-away ni Merong Qingcheng ang kanyang kamay at nagpaputok ng bulaklak ng lotus para harangan ang pag-atake. Pagkatapos, ang dalawa sa kanila ay tumingin sa likod maingat. Doon, may isang halimaw na may kaliskis sa buong katawan at may matalim na tinik sa ulo, na nagniningning sa malamig na liwanag. Sa paligid nito, may kumikislap na liwanag, tulad ng isang mabilis na sumasayaw na liwanag, kumikislap na kumikislap at pumapatay. Tinitigan ng halimaw si Lin Zuan at ang dalawa, ang liwanag nito ay lalong kumikislap, at sa wakas ay unti-unting naging translucent, at mabilis na sumugod sa kanila. Ano ito? Nagulat si Lin Zuan. Hindi pa siya nakakita ng ganoong halimaw. Ang lumulutang na liwanag na hayop ay mahusay sa pagtatago at pag-atake ng assassination, at ito ay lubhang nakakalito. Sabi ni Merong Qingcheng sa malalim na boses. Habang nagsasalita siya, ang lumulutang na liwanag na hayop ay sumugod, umindayog, at nawala sa hangin. Buzz! Sumimangot si Lin Zuan at mabilis na kumilos. Puff! Sa sumunod na sandali, lumitaw ang isang matulis na tinik kung saan siya orihinal na nakatayo, na tumusok sa kawalan. Ang mga mag-aaral ni Lin Zuan ay lumiit ng husto. Ang pag-atake na ito ay talagang kakaiba. Sa kabutihang palad, mayroon siyang namumukod tanging kapangyarihan ng kaluluwa at naramdaman ito ng maaga. Kung hindi, may ibang taong nasaktan noon pa man. Gayunpaman, bagaman kakaiba ang lumulutang na liwanag na hayop, hindi pa rin ito sapat para saktan ito. Ang sword energy sa kanyang katawan ay lumundag, na bumubuo ng sword energy field na 3 talampakan ang lapad sa paligid ng Lin Zuan, na mabilis na umiikot. Ang enerhiya ng espada ay mabilis at napakabilis ng kidlat, magkakaugnay, at kayang patayin ang lahat. Gamit ang sword aura field na ito, hindi natatakot si Lin Zuan sa pag-atake ng floating light beast. Sa kabilang panig, si Merong Qingcheng ay napapaligiran ng 9 na talulot na mga bulaklak ng lotus, na bumubuo ng isang kurtina ng liwanag, na parehong malakas. Dang-dang-dang. Ilang atake ng lumulutang na light beast ang hinarang nilang dalawa. Adik pa rin ako. Medyo na si Lin Zuan nang makita niyang ang lumulutang na light beast ay tumangging sumuko. Pagkatapos, hinugot niya ang Wind Shadow Sword at iniwagayway ito palabas. Red Storm. Ang hindi mabilang na enerhiya ng espada ay gumalaw, na bumubuo ng isang napakalaking at nakakatakot na bagyo, na nagwawalis sa paligid, at ang nakakatakot na enerhiya ng espada ay kumalat sa buong lugar, pinapatay ang lahat. Ouch! Puff puff! Kakaiba ang lumulutang na light beast, ngunit isa lamang itong 1-star na general ng demonyo. Sa mga tuntunin ng lakas ng pag-atake, hindi ito kasing husay ni Lin Zuan. Kaya naman, nang napapalibutan ito ng enerhiya ng espada, mabilis itong natusok. Lumitaw ang ilusyon na katawan, na may hindi mabilang na mga lightsabers na ipinasok dito, at nahulog sa lupa. Nguso.
Pinawi ni Lin Zuan ang kanyang espada at malamig na huminga. Sa oras na ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Merong Qingcheng, at mabilis niyang pinaalalahanan si Lin Zuan. Lumingon si Lin Zuan at nakita ang kawalan ng laman sa gilid, at marami pang figure ang lumitaw. Sa apat na lumulutang na magagaan na hayop, 3 ang isang star na general ng demonyo, at ang mas malaki ay isang 2 star na general ng demonyo. Ang ganitong lineup, kasama ang kakaibang pag-atake na iyon, ay talagang nakakatakot. Nang makita ni Lin Zuan ang eksenang ito, kinagat niya ang kanyang mga labi at ulong, meron pa. Napabuntong hininga si Merong Qingcheng, "Tara na, hindi sila ang layunin natin, kundi ang tuktok ng bundok." Tumango si Lin Zuan. Maari niyang gamitin ang kanyang trump card para patayin ang mga lumulutang na light beast na ito, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ito isang kompetisyon sa pangangaso, ngunit isang paligsahan sa pagitan ng bilis at oras. Kaya naman nagkatinginan ang dalawa at mabilis na umalis. Ang figure ay kumikislap at mabilis na naglaho na parang 2 bahaghari. Roar! Sa likod nila, ang 4 na lumulutang na light beast ay umungal ng galit nang makita nila si Lin Zuan at ang iba pa na tumatakas, naging transparent ang kanilang mga katawan, at mabilis nilang hinabol sila. Sa kabutihang palad, pareho silang may Katanji tanging kakayahan sa katawan at nagawang maalis ang lumulutang na liwanag na hayop. Sa wakas, tuluyang umalis ang dalawa sa gitna ng bundok at nakarating sa tuktok ng bundok. Nang makita ang tuktok ng bundok sa kanilang harapan, medyo nag-relax ang dalawa. Ngunit sa susunod na sandali, isang nakagugulat na dagandong ang muling dumating mula sa likuran, na sinundan ng ilang malalakas na aura na lumabas. Lumingon si Lin Zuan at ang iba pa at nakita sina Xiao Li, Lan Bai, Dongfang Fengwang at iba pa na umuusbong mula sa kagubatan ng bundok. Sa likod nila ay ilang makapangyarihang mga general ng demonyo. Tila lahat sila ay inatake ng demonyong general. Namilog ang mga mata ni Lin Zuan. Hindi nagtagal, muli siyang sumimangot, dahil ang mga demonyong general na nasa likuran niya ay hindi tumitigil sa pag-atake, bagkus ay patuloy silang hinabol. Sa ganitong paraan, mapapalibutan din si Lin Zuan at ang dalawa. Matapos makita si Lin Zuan, lumiwanag ang mukha ni Dongfang Phoenix, nagpapakita ng isang mapanlinlang na ngiti, at direktang lumipad patungo sa gilid na ito. Dam itong baliw na babae. Namamanhid ang anit ni Lin Zuan at mabilis siyang umalis. Hindi biro ang napapaligiran ng napakaraming demonyong general. Ang mga henyong ito ay hindi lumaban, ngunit piniling umatras at tumungo patungo sa tuktok ng bundok. Ang mga sinag ng liwanag ay lumiwanag, tulad ng hindi mabilang na mga bulalakaw na tumatawid sa kalangitan. Sa wakas, isang grupo ng mga tao ang dumating sa tuktok ng bundok, ngunit hindi nila nakita ang gintong kampana, tila kailangan pa nilang hanapin ito. Buzz! Nang tumingin si Lin Zuan sa paligid, sinusubukang hanapin ang gintong kampana, isang malupit na tunog ng demonyo ang biglang dumating mula sa likuran at gilid, na sinamahan ng isang nakakatakot na puwersa na tumusok patungo sa kanya. Mag-ingat ka, sigaw ni Merong Qingcheng. Lumubog din ang puso ni Lin Zuan. Mabilis siyang tumalikod, hinugot ang Wind Shadow Sword at winalis ito. Boom! Ang nakakatakot na pag-atake mula sa likuran ay tumama sa Wind Shadow Sword, na lumikha ng isang nakakatakot na tunog ng impact, na parabang 100,000 bundok ang bumagsak dito. Dahil sa puwersa, pinalitan ni Lin Zuan ang kanyang kulay. Siya ay sumanggot ng malamig, at ang mas malakas na espiritual na kapangyarihan ay muling lumabas sa kanyang katawan, at kasabay nito, ang kanyang katawan ay lumutang, na pinakawalan ang kapangyarihang ito. Sa siyam na pagbabago sa hugis ng katawan, inalis ni Lin Zuan ang nakapangangilabot na kapangyarihan at bumagsak na kasing dahan-dahan ng isang balahibo. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay malamig, tulad ng liwanag ng isang espada, na nakatingin sa harapan. Kung gusto mong mamatay, tutulungan kita. Malamig ang boses ni Lin Zuan. Masyadong mabisyo ang kabilang partido. Hindi lang siya nilusob ng palihim, gusto rin niyang itumba siya sa tuktok ng bundok. Tinitigan niya si Zhou Shu, namuo ang kanyang mga mata na may intensyong pumatay, matalas at nakakatakot. Tingnan mo kung kwalipikado ka na maghanap ng kamatayan. Ngumisi si Zhou Shu, umindayog, at tinapakan ang ulo ni Lin Zuan. Isang malakas na puwersa ang bumagsak mula sa langit at bumalot kay Lin Zuan.
Sinuntok ni Lin Xuan, at ang kanyang ginintoang kamao ay bumaril sa kalangitan na parang galit na dragon na may kulog at kidlat. Nagbanggaan ang dalawa, at muling sumibol ang nakakatakot na enerhiya, na nabasag ang lupa. Hindi, baliw. Ang mga mukha ng mga nakapaligid na mandirigma ay lubhang nagbago, at lahat sila ay umalis sa gilid ng bangin at tumakbo patungo sa kanilang mga puso. Ang marahas na pagkabigla ay naging sanhi ng maraming mandirigma na tumakbo patungo sa safety zone sa tuktok ng bundok. Doon, maaari mong ligtas na maiwasan ang mga pag-atake ng mga halimaw. Ngunit hindi umatras si Lin Xuan. Sinuntok niya ang langit at hinarap si Zhou Shu. Boom! Ang nakakatakot na enerhiya ay napakalakas na ang dalawa ay nagpalitan ng ilang mga galaw, pagkatapos ay dumistansya ang kanilang mga sarili. Walang umalis sa kanilang dalawa, ngunit nagkaharap. Sa oras na ito, hinahabol din sila ng mga general ng demonyo sa di kalayuan, at binalot ng tatlong higanteng hayop sina Lin Xuan at Zhou Shu. Napapaligiran ng mga demonyong general na ito, walang pakialam si Zhou Shu at tinitigan si Lin Xuan ng may masamang ngiti. Ngayon, ipapaalam ko sa iyo kung gaano ako kalakas. Nanlamig ang mga mata ni Lin Xuan, ang lakas ng kanyang espada ay lumalakas, at handa siyang umatake ng buong lakas. Gayunpaman, sa oras na ito, ang madilim na pulang dragon ay biglang nagsabi, "Anak, bilisan mo, may malalaking tao sa ibaba, hindi mo sila kayang harapin." Nang marinig ito, nagulat si Lin Xuan. Ang Dark Red Dragon ay isang matandang halimaw, at ang pagbibigay ng babala sa oras na ito ay sapat na upang ilarawan ang panganib ng bagay. Nang walang anumang pag-aalinlangan, si Lin Xuan ay bumangon sa kalangitan at lumipad sa malayo. Hu hu hu! Ang mga general ng demonyong may tatlong ulo ay sumalakay, ngunit iniwasan silang lahat ni Lin Xuan. Hahaha, ang isang bagay na wala sa iyo ay talagang tumatakas ng walang laban. Naiinis na tumawa si Zhou Shu. Boom! Bago nawala ang kanyang boses, biglang bumukas ang lupa sa tabi niya, at isang malaking buntot ang tumawid, na ikinamatay ng isang demonyong general. Ano? Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Zhou Shu. Hindi niya akalain na mangyayari ang isang nakakagulat na pagbabago. Iyon ay isang 2-star demon general, at siya ay pinatay ng ganito. Anong klaseng halimaw ang nasa ibaba? Sa oras na ito, wala na siyang pakialam na pagtawanan si Lin Xuan at tumakbo palayo ng mabilis hanggat maaari. Boom boom boom! Ang itim na buntot ay tumawid na parang matalim na espada, na agad na pinupunasan ang tatlong ulo na general ng demonyo. Pagkatapos, nagsimulang manginig ang buong lupa, na para bang isang walang katulad na demonyo ang lalabas. Ang enerhiya ng demonyo ay parang usok, nagsasama-sama at nagmamadali sa langit. Bumukas ang lupa, at ang isa pang itim na buntot, na sinamahan ng tulad ng usok ng demonyong enerhiya, ay tumalsik mula sa lupa. Boom! Ang mga buntot na iyon ay patuloy na sumasayaw at humahampas sa kalapit na lupa, na para bang dudurugin nila ang buong bundok. Tiningnan ni Lin Xuan at ng iba pa ang eksenang ito nang may kaba na may mga pangit na ekspresyon. Hindi nila inasahan na may ganoong nakakatakot na bagay sa tuktok ng bundok, at maging ang 2-star na demonyong general ay madaling mapatay ito. Ito ay isang bagay na hindi nila kayang makipagkompetensya sa lahat. Tawag. Sa susunod na sandali, isang buntot na kasing kapal ng bundok ang dumidiin sa lahat. Paglaganap. Hindi ko alam kung sino ang sumigaw, at lahat ng tao sa puso ko ay naghiwa-hiwalay. Boom! Ang itim na buntot ay nahulog, na nagdadala ng isang malakas na demonyong aura, na nagwasak sa lupa sa mga piraso, at ang walang katapusang demonyong aura ay kumalat sa lahat ng direksyon. Mas maraming itim na buntot ang lumabas, siyam ang kabuuan, sumasayaw sa langit, nakakakilabot. Sa buntot, ang mga demonyong enerhiya na iyon ay napalitan ng malalaking itim na kamay, na humahawak sa lahat. Ang isa sa kanila ay sinunggaban si Lin Xuan. Boss! Isang nakakagulat na liwanag ng espada ang lumiwanag, ang liwanag ng espada ay parang bahaghari, at agad nitong pinutol ang itim na kamay ng demonyo. Nakita ko ang paglaslas ng enerhiya ng espada, at bahagyang nanginginig ang huli, na may mga bitek na lumilitaw, ngunit sa susunod na sandali, binalot ito ng walang katapusang enerhiya ng demonyo, at buo ang palad, at muli ko itong hinawakan. Maglakad. Mabilis na lumiit ang mga mag-aaral ni Lin Xuan.
Ang kanyang suntok ngayon ay sapat na upang patayin ang 2 star na general ng demonyo, ngunit hindi ito nagdulot ng anumang pinsala sa halimaw na ito. Ito ay hindi kapanipaniwala. Sa makatuwid, hindi siya pilit na lumaban, ngunit nakipagkita kay Merong Ching-cheng. "Are you okay?" Nag-aalalang tanong ni Merong Ching-cheng. "Okay lang." Umiling si Lin Zuan, "Hanapin muna natin ang Golden Bell." "Oo." Tumango rin si Merong Ching-cheng, "Hindi ito ang tunay na tuktok ng bundok. Sa palagay ko ay wala dito ang Golden Bell." Sa katunayan, ang lugar kung saan matatagpuan si Lin Zuan at ang iba pa ay nasa tuktok na ng bundok, ngunit hindi ito ang pinakamataas na lugar. Ang pinakamataas na lugar ay ang rurok ng bundok sa di kalayuan. Naroon ang pinakamataas na tuktok ng bundok. Hindi lang si Lin Zuan, naisip din ito ng ibang tao, kaya maraming tao ang mabilis na nagkalat ng katawan at tumakbo patungo sa pinakamataas na bundok. Boom! Ang itim na evil energy na naka-condensed bombs ay hamampos ng husto, na humaharang sa daan ng lahat. Mukhang hindi maganda ang bundok na ito. Lahat ay balisa, bundok ang nasa harapan nila, sino ang mauuna? Sino ang mauuna sa komperensyang ito? Hindi ka lamang makakakuha ng 1,000,000 espiritual na puntos, ngunit maaari ka ring makakuha ng pagkakataong maunawaan ang batong rebulto ng hari. Ang ganitong uri ng pagkakataon ay napakabihirang at maaaring minsan lamang dumating sa isang buhay. Kaya, walang gustong sumuko. Kailangan ko lang subukan ito. Huminga ng malalim si Lin Zuan, unti-unting tumutok ang kanyang mga mata, at naglabas siya ng mabangis na aura. Ginamit din ni Merong Ching-cheng, Zhou Shu, Dongfang Phoenix at iba pa ang kanilang buong lakas upang maghanda para sa pag-atake. Napakamakapangyarihan ng mga taong ito na masasabing sila ang rurok ng bagong buhay, marahil sila lang ang makakalusot. Sa kalangitan, ang mga matatanda ng Shanwo Academy ay binibigyang pansin ang lahat. Kung tutuusin, ang lakas ng mga bagong estudyante ay may kaugnayan din sa kanilang kinabukasan. Kung lumitaw ang isang malakas na bagong mag-aaral, imposibleng mapasuko sila o maging kanila, at ang tanging pagpipilian ay sugpuin sila. Kung tutuusin, walang mag-iiwan ng banta. Si Lin Zuan at ang iba pa ay tumayo mula sa karamihan at lumipad patungo sa pinakamataas na bundok. Ang nakakatakot na demonyong halimaw sa ilalim ng lupa ay tila nababatid ito, at ang mga palad nito ay nagbago mula sa enerhiya ng demonyo, kasama ang itim na buntot nito, na nagtama. Hindi lang iyon, may malalim na dagandong na nagmumula sa lupa, na parabang isang walang katulad na demonyo ang nabuhay na maguli. Mahina ang boses at naglalaman ng nakakatakot na enerhiya, na naging sanhi ng pagkabasag ng mga nakapaligid na bundok at naging pulbos. Pagkatapos, nabasag ang lupa, at ang hindi mabilang na masasamang espiritu ay namuo, na bumubuo ng isang malaking itim na talon na nakabitin ng nakabaligtad sa loob ng 9 na araw, na humaharang sa daan para kay Lin Zuan at iba pa. Ang enerhiya ng demonyo ay sumisikat na parang isang itim na demonyong pader, na nakatayo sa harap nito, tumatagos sa langit at lupa. Si Lin Zuan at ang iba pa ay mukhang malungkot at tumigil. Hindi lang sila, pati na rin ang mga matandang estudyanteng nanunood ay napabuntong hininga, hindi nila inaasahan na lilito ang isang nakakatakot na halimaw. Sa pagtingin sa aura, siya ay hindi bababa sa isang 3-star demon general. Hindi banggitin ng mga bagong estudyanteng ito, kahit na ang mga nasa Xuanzhen list ay maaaring hindi makakalaban. Napakaraming tao ang umiling at tanging pagluluksa lamang para sa mga bagong estudyanteng ito. Sa loob ng Black Magic Wall, ang demonyong enerhiya ay gamulong, muling bumubuo ng hindi mabilang na itim na galami, na humawak kay Lin Zuan at sa iba pa. Ang mga braso ay naging mabangis na mga ulo, na gumawa ng mga sigaw na nakakatalim. Pangit ang hitsura ni Lin Zuan at ng iba pa. Ang eksenang ito ay hindi nila kontrolado. Ang kapangyarihang ito ay nakakatakot na masasaktan sila kapag hinawakan nila ito. Gayunpaman, kung hindi mo ito malalampasan, hindi mo maaabot ang tuktok ng bundok, lalo na ang pagring ng gintong kampana. Sa makatuwid, plano ni Lin Zuan na subukan ito. Ang kanyang ekspresyon ay mataimtim, ang kanyang mga mata ay puno ng layunin ng pakikipaglaban, at ang kanyang katawan ay puno ng mabangis na enerhiya ng espada, na para bang tatagos ito sa langit. Gamit ang isang stamp ng kanyang paa, siya ay naging isang lightsaber at nagmamadaling lumabas.
Baliw ba ang batang ito? Hindi lamang si Zhou Shu at ang iba pa ang nagulat, ngunit ang mga matatandang estudyante ay nagulat din. Kung nagmamadali kang lumabas sa oras na ito, walang alinlangan na naghahanap ka ng kamatayan. Sa mga ulap, bahagyang tumango si Elder Hua at ang mga elder ng Xianfeng Daoguo nang makita nila ang eksenang ito. Little guy, you have good courage. Nakangiting sabi ng matanda sa immortal na estilo. Hindi naman masama, ngunit hindi ko alam kung ano ang kanyang lakas. Pinaikit ni Elder Hua ang kanyang mga mata. Direktang naging sword light si Lin Zuan at sumugod patungo sa magic wall sa harapan. Dahil sa pagkilos na ito, napabulalas ang lahat at sabay-sabay na umiling, na nananangis na si Lin Zuan ay masyadong hanggal. Malamig na sumangot si Zhou Shu, ang kanyang mga mata ay puno ng pang-aalipusta. Sa kanyang opinyon, si Lin Zuan ay naghahanap ng kamatayan. Boom! Ang espada ay kumikinang sa langit, naging hugis dragon sa daan, umaatungal ng mabangis, at bumulusok sa mahiwagang pader. Ang enerhiya ng demonyo ay nanginginig ng napakalakas, at pagkatapos ay nagsimulang hamupa, na parang walang nangyari. Ito na, nataranta ang lahat. Hindi nila alam ang ibig sabihin nito. Pumasa ba si Lin Zuan? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Merong Qingcheng, at napalibutan siya ng 9 na bulaklak ng lotus, tulad ng isang diwata, tumapak siya sa lotus platform at lumipad palabas. Nang makita ito, ang iba ay natahimik sandali, nagngangalit ang kanilang mga ngipin, at sumunod. Nang makita ni Zhou Shu ang eksenang ito, malamig siyang ngumuso at naging sword light. Hindi niya hahayaang magtagumpay ang mga taong ito, lalo na si Lin Zuan, dahil ang numero 1 ay kanya. Ang liwanag ng espada ay kumislap, at isang sinaunang higanteng espada ang lumitaw sa himpapawid, 100 metro ang haba, at ito ay mabilis na hamampas pasulong. Ang mga palad ng Eastern Phoenix ay sumayaw, at ang malakas na espiritual na kapangyarihan ay lumundag, namumuo sa isang nagniningas na phoenix, sumisigaw patungo sa langit, at bumulusok sa magic wall. Si Merong Qingcheng ay tumapak sa lotus platform, ang kanyang puting damit ay kamakaway, at kinokontrol ang 9 na talulot na lotus upang bumuo ng isang talim at laslas ito ng malakas. Ang mga taong ito ay gumawa ng iba't ibang paraan upang makapasok sa mahiwagang pader upang makalusot. Lahat ay tumangala at naghintay, iniisip kung ang mga bagong talentong ito ay matagumpay na makakalusot. Lalo na ang mga tao mula sa Longjian Pavilion na dumating mamaya ay nakakuyom ang kanilang mga kamao at patuloy na nagdarasal. Sa buong tuktok ng bundok, tanging ang malalim na dagandong ng walang katulad na mga halimaw at ang pagsipol ng fairy tale. Ang iba ay tahimik na nanunood. Ilang saglit na nagtagal ang katahimikan at saka nabasag. Kasi, nagbago na naman ang matangkad na magic wall na iyon. Ang enerhiya ng demonyo ay gamulong, at isang itim na puyo ng tubig ang lumitaw sa kabilang panig ng magic wall, pabilis ng pabilis ang pag-ikot, na parang may lalabas na bagay. Buzz! Sa susunod na sandali, isang liwanag ng espada ang tumaas sa kalangitan, mabilis na lumabas mula sa mahiwagang pader, at lumipad patungo sa pinakamataas na tuktok ng bundok. Lalabas na talaga. Lahat ay bumulalas, Sword Radiance, it's Sword Radiance. Baka si Zhou Shu. Hindi, si Lin Zuan. Lahat ay tumingin ng mabuti at nalaman na ang unang lumabas ay si Lin Zuan. Ang lahat ay orihinal na inakala na si Zhou Shu ang magiging makapangyarihan, ngunit hindi nila inaasahan na ang unang lalabas ay si Lin Zuan. Hindi nagtagal, gamulong ang magic wall, at muling lumipad ang isang figure. Sa pagkakataong ito, ang nakaputing damit at nakasuot ng nyebe na si Merong Qingcheng ay nagmistulang isang lumilipad na diwata mula sa langit, tumuntong sa isang makulay na lotus platform at lumulutang patungo sa tuktok ng bundok. Maya-maya, nakatayo na siya sa tabi ni Lin Zuan. Puff puff. Ang magic wall ay lumundag sa likod, at lahat ng mga figure na iyon ay lumabas at lumipad patungo sa tuktok ng bundok. Ang Dongfang Phoenix ay natatakpan ng nagniningas na pulang baluti, na nagpapatingkad sa kanyang katangi-tanging figure, na ginagawa siyang parang diyosa ng apoy, na kamangha-mangha. Bumukas at isinara si Xiao Li, ang kanyang espada ay lumiwanag sa kalangitan, nahati ang isang nakakatakot na bitek sa magic wall. Malamig ang ekspresyon ni Zhou Shu, ang lakas ng kanyang espada ay tumaas sa langit,
at isang malaking lightsaber ang namuo sa ilalim ng kanyang mga paa, na parang isang Diyos ng espada na umuusbong mula sa mundo. Ginamit ng mga taong ito ang kanilang mga pamamaraan para lumabas sa mahiwagang pader. Ilang tao ang lahat ay dumaong sa tuktok ng bundok. Sa likod nila, gamulong muli ang demonyong enerhiya, ngunit sa halip na habulin ang lahat, tumayo ito roon. Pagkarating ni Lin Xuan at ng iba pa, isang tao mula sa karamihan ang sumubok na umatake muli at nagtagumpay. Kabilang sa kanila sina Shen Yaotian, Lan Bai at iba pa. Mayroong 7 tao sa kabuuan, lahat ay nakatayo sa tuktok ng bundok, na magkaaway. Sa ibaba, lahat ay napabuntong hininga. Alam nila na ang unang taong isisilang ay isisilang sa mga taong ito. Oy, hindi ko inaasahan na 7 tao ang makakalusot sa pader ng demonyo. Talagang kawili-wili ang bagong buhay na ito. Labis na nagulat si Elder Hua. Sa di kalayuan, ang mga matandang estudyanteng nanunood ng labanan ay may mga mataimtim na ekspresyon, ang lakas ng mga bagong estudyante ay lampas sa kanilang inaasahan. Parang mas nakakakilabot ang imahinasyon nitong freshman. Sa tuktok ng bundok, 7 figure ang nakatayo sa 4 na direksyon, na pinapanatili ang isang tiyak na distansya sa isa't isa. Ang katotohanan na ang 7 sa kanila ay maaaring pumunta dito ay sapat na upang ilarawan ang kanilang lakas. Gayunpaman, mayroon lamang isang numero 1, at mayroon lamang isang tao na makakaunawa sa batong rebulto ng hari. Sa makatuwid, dapat nilang gamitin ang lahat ng kanilang lakas upang ibagsak ang iba pang 6. Sa kasong ito, magkasamang tumayo sina Merong Qingcheng at Lin Xuan, na itinuturing na isang alyansa, habang ang iba ay nakatayong mag-isa at walang intensyon na bumuo ng isang alyansa. Pagkatapos ng lahat, sa oras na ito, hindi sila komportable at hindi nang ahas na makipag-alyansa sa iba. Gayunpaman, sina Lin Xuan at Merong Qingcheng, na bumuo ng isang alyansa, ay naging target ng atensyon ng lahat. Lahat ng 5 mata ay tumingin sa 2 tao na may bakas ng pagbabantay. Lahat, sa tingin ko ay kailangan munang tanggalin ang isang tao, kung hindi, silang 2 ay bubuo ng isang alyansa at magdulot ng malaking banta sa atin. Ngumiti si Zhou Shu ng masama at tinitigan si Lin Xuan. Pagkarinig nito ay mas lalong sumimangot ang iba. Si Lin Xuan, sa kabilang banda, ay may malungkot na ekspresyon. Tinitigan niya si Zhou Shu, pagkatapos ay biglang umindayog at mabilis na tumakbo palabas. Ang pag-atake ay biglaan. Sa isang iglap, si Lin Xuan ay lumapit kay Zhou Shu at mabilis na tumama gamit ang Wind Shadow Sword. Ang liwanag ng espada ay parang kulog, napakalakas. Boom! Pinunot din ni Zhou Shu ang kanyang espada, at ang simpleng asul na mahabang espada ay naging daloy ng liwanag at tumama pasulong. Ang enerhiya ng espada ay napapaligiran at patuloy na nabangga, na bumubuo ng mga patak ng ningning na patuloy na nanginginig. Pareho silang mga master ng swordsmanship, at pareho silang mahusay na nakikipaglaban sa sandaling ito. Boom boom puff puff. Sa isang iglap, ang 2 mahabang espada ay nagsagupaan ng 100 beses. Ang nakakatakot na tunog ng metal ay nag-vibrate sa lahat ng direksyon, at ang malalaking swath ng enerhiya ng espada ay lumipad palabas sa lahat ng direksyon. Ang mga nakapalibot na bato ay nabasag, ang lupa ay mga pagbabago ng buhay, at hindi mabilang na mga butas ng espada ang lumitaw. Anak, ngayon sasabihin ko sa iyo kung ano ang tunay na eskrimador. Tumawa si Zhou Shu. You are not qualified to say such things. Lumaban si Lin Xuan gamit ang kanyang espada at sumugod muli. Putok. Hinawakan ni Zhou Shu ang asul na mahabang espada sa kanyang kamay at nilaslas ito ng malakas. Ang makinang na liwanag ng espada ay kumakaway tulad ng malawak na karagatan at ang malalawak na bituin, na tumatakip kay Lin Xuan. Kapag na-launch na ito, isa itong kakaibang galaw na nagpapadala ng mga bituin sa buong kalangitan. Dumagundong. Ang espadang ito ay nagpatamba kay Lin Xuan pabalik. Hahaha, mahina ka talaga at nakakaawa. Tumawa si Zhou Shu, paano kung tawagin mo ang iyong mga kasama at kumilos ng magkasama? Hindi na kailangang maghirap para harapin ka. Tinanggihan si Lin Xuan, ngunit hindi man lang siya nagalit. Sa kabaligtaran, ang kanyang ekspresyon ay kalmado, ngunit ang kanyang aura ay naging mas matindi. Ha, kung gayon wala kang pagkakataon. Ngumisi si Zhou Shu.
Guys, I'll hold this kid down so you can go ring the golden bell. Nang marinig ito, napasimangot ang ibang tao. Hindi mahilig si Xiao na manamantala ng iba. Maaari kang lumaban, ngunit kung matatalo ka, matatalo ko si Lin Zuan. Pag nanalo ka, matatalo kita. Hindi ako magpapatugtog ng gintong kampana hanggat hindi ko matatalo ang lahat, malamig na sabi ni Xiao Li. Sa kanyang mga mata, puno siya ng fighting spirit. Pagdating niya, hindi mahalaga kung magbel siya o hindi. Ang pinakamahalaga ay talunin ang lahat. Gayunpaman, kumikislap ang mga mata ni Shen Yaotian at ng iba pa habang nakatingin sila sa gintong orasan sa dikalayuan. Giggle, ayaw mo, tapos kukunin ko. Isang maapoy na pulang figure ang bumungad at lumipad sa malayo. Ayaw mo, akin ang gintong orasan. Isang maapoy na pulang figure ang lumipad palabas, ito ay si Dongfang Phoenix. Hindi niya pinapansin ang labanan sa pagitan ni Lin Zuan at Zhou Shu. Sa kanyang opinyon, ang pagkuha ng gintong kampana ay ang tamang paraan. Gayunpaman, sa sandaling lumipat siya, isang makulay na sinag ng liwanag ang hamarang sa kanya tulad ng isang shooting star at mga paputok. Sa sumunod na sandali, lumitaw ang dilag na nakaputi, na hamarang sa kanyang daraanan. Anong ibig mong sabihin? Nag-init ang ulo ni Dongfang Phoenix, nang makita niyang may hamarang sa kanya, agad siyang sumigaw. Napakasimple nito, hindi ka makakapunta doon. Kalmado ang boses ni Merong Qingcheng. Sinusubukan mo bang pigilan ako? Dumilat si Dongfang Phoenix, at lumabas ang apoy sa kanyang katawan, pumutok sa hangin. Sa kanyang kamay, isang maapoy na pulang letigo ang bumalot sa kanyang paligid na parang isang espiritual na ahas. Kung sa tingin mo, wala akong magagawa tungkol dito. Sabi ni Merong Qingcheng sa malalim na boses, hindi kita pinupuntirya, ngunit walang sino man ang makakapag-isip tungkol dito hanggang sa matukoy ang kalalabasan sa kanilang dalawa. Panipi. Si Merong Qingcheng mismo ay hindi masyadong interesado sa komperensyang ito. Sa totoo lang, kahit na ang batong estatwa ng hari ay nakatutukso, hindi ito nakamamatay na tukso para sa kanya. Siya mismo ay nagmula sa isang maharlikang pamilya, ngunit hindi tulad ni Shen Yaotian, hindi siya isang ordinaryong disipulo, isa rin siyang malaprinsesa na pag-iral sa pamilya. Sa makatuwid, kahit na siya ay bata pa, siya ay may isang espesyal na katayuan at may akses sa core ng pamilya, kabilang ang ilan sa mga mana ng hari. Bukod dito, dahil sa kanyang kadugo, hindi niya nagawang magsanay ng iba pang mga mana. Sa madaling salita, walang pakialam si Merong Qingcheng sa freshman meeting na ito. Ang tanging bagay na mahalaga sa kanya ay si Lin Zuan. Dahil gusto ni Lin Zuan ang batong estatwa ng hari, gagawin niya ang lahat para tumulong. Nang marinig ang matigas na salita ni Merong Qingcheng, nanlamig ang magandang mukha ni Dongfang Phoenix, at ang banal na apoy ng kanyang katawan ay pumipintig, na parang kikilos siya anumang oras. Kasuklam-suklam talaga na ang kabilang partido ay naglakas loob na hamarang sa kanya. Bukod dito, ang mas ikinagalit niya ay ang kabilang partido ay isang taong hindi kanya ang hitsura, figura, at lakas. Bilang isang babae, likas siyang masungit, kaya napaka-tense ang atmosphere sa pagitan nilang dalawa at anumang oras ay maaaring sumiklab ang digmaan. Nang makitang pinatigil ni Merong Qingcheng si Dongfang Phoenix, nagulat din ang iba, ngunit nag-init ang kanilang mga mata. Ang pinakamalakas na tao ay napigilan, kaya ang kanilang pagkakataon ay dumating na. Lalo na si Shen Yaotian. Bagamat siya ay disipulo ng pamilya Wang Zhe, isa lamang siyang alagad ng sangay at walang akses sa mga pangunahing bagay. At sa pagkakataong ito, pagkakataon na niya para makuha ang mana ng hari. Sa paggalaw ng kanyang katawan, mabilis siyang lumabas na may dalang 108 singsing na bituin, parang Diyos ng digmaan sa mabituing kalangitan. Haha, tapos ako na ang gagawa ng unang hakbang. Boom! Ang nakakagulat na espada ay kumikislap na parang isang banal na kadena, pinuputol ang kalangitan at humahampas patungo kay Shen Yaotian. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Shen Yaotian, at ang hugis ng kanyang katawan ay patuloy na nagbabago bago siya nakaligtas sa suntok. Pagkatapos, tumingin siya ng malungkot at tinitigan si Xiao Li, anong ibig mong sabihin? Umalis. Malamig ang boses ni Xiao Li at naglabas siya ng dalawang salita. Kamatayan sa korte.
Nagalit si Shen Yaotian, ngayon na ang perpektong pagkakataon, kung sino ang pumihil sa kanya ay magiging kaaway niya. Kaya, galit siyang umungol, sumuntok, at mabilis na lumabas. Nguso. Malamig na sumungot si Xiao Li, itinaas ang kanyang espada at naglaslas, at nagsimulang makipaglaban kay Shen Yaotian. Natigilan ang lahat sa ibaba. Hindi nila inaasahan na ang dalawang taong ito ang unang mag-aaway. Tinitigan ni Merong Qingcheng ang huling tao, ngunit sa kanyang pagtataka, ang binata na nagngangalang Lanbay ay hindi kumilos, ngunit umupo sa isang tabi upang panoorin ang palabas. Tumingin si Zhou Shu sa paligid at nakahinga ng maluwag nang makita niyang walang tumatakbo patungo sa gintong kampana. Sa ganitong paraan, kaya niyang harapin si Lin Zuan ng buong lakas. Anak, hayaan mo akong makipaglaro sa iyo. Ngumisi si Zhou Shu. Pagkatapos, gumawa siya ng isang hakbang pasulong, at ang kanyang pisikal at espiritual na enerhiya ay lumundag, tulad ng isang bulkan na sumasabog, na may pambihirang momentum. Hinawakan niya ang asul na espada at nilaslas iyon. Ang liwanag ng espada ay matalas, na may malamig na liwanag na nakakapukaw ng kaluluwa, tulad ng isang walang kapantay na sandatang mahika, na nagpapanginig sa puso ng mga tao. Ang espadang ito ay direktang tumama kay Lin Zuan. Buzz! Pinunot din ni Lin Zuan ang kanyang espada para lumaban. Bang! Ang dalawang espada ay nagsalubong, ang tunog ay tumagos sa hangin, at ang nakakatakot na enerhiya ay dumaan sa lahat ng direksyon. Sa pagkakataong ito, pantay ang tugma ng dalawa at bawat isa ay umatras. Hindi ko inaasahan na may kaunting lakas ka pa. Tumingin si Zhou Shu kay Lin Zuan na may malamig na ekspresyon. But you're not good enough for me at all. Bahagyang nakataas ang sulok ng kanyang bibig, na nagpapakita ng matinding pagkadismaya. Sa sumunod na sandali, isang nakakagulat na aura ang lumabas sa kanyang katawan, na parang isang walang katulad na hayop ang nagising, at ang mar-angel na espiritual na kapangyarihan ay bumuo ng isang nakagigimbal na haligi ng liwanag na dumurog sa mga ulap sa kalangitan. Ito ang ikalawang langit ng Panginoon. Sa ibaba, lahat ng tao sa paligid ay nagulat at mukhang nabigla. Maging ang mga matatandang estudyante ay nagulat, hindi nila akalain na ang isang bagong estudyante ay makakarating sa ikalawang antas ng kagalang-galang na langit. Kahit na para sa mga matatandang estudyante, aabutin ito ng ilang taon. Sa ulap, bahagyang nagulat ang dalawang matanda at tagapagturo nang makita nila ang eksenang ito. Oo, ngayong naabot na natin ang ikalawang antas ng kagalang-galang na langit, ang ating mga tagumpay sa hinaharap ay maaaring walang limitasyon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ng maliit na lalaki na unang sumugod. Kung wala siyang espesyal na paraan, natatakot akong matalo siya. Nag-usap ang dalawang matanda sa mahinang boses. Sa tingin mo ba ay kapareho mo rin ako? Ngumiti si Zhou Shu ng mapang-asar, nakapasok na ako sa ikalawang antas ng kagalang-galang na langit. Sa harap ko, isa kang walang kwentang langgam. Tumingin si Zhou Shu kay Lin Zuan na parang isang matayog na Diyos. Sa loob niya, ang materialized sword energy ay lumundag, na bumubuo ng sword energy field na bumabalot sa lahat ng direksyon. Kung mayroon kang anumang mga trump card, mas mahusay mong gamitin ang mga ito sa lalong madaling panahon, kung hindi, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon kapag kumilos ako. Naglalakad si Zhou Shu sa hangin, na parang hindi niya pinapansin si Lin Zuan. Second level venerable, huminga ng malalim si Lin Zuan. Hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay may ganoong cultivation. Sa totoo lang, medyo nagulat ako, pero pasok pa rin sa acceptance range niya. Bukod dito, magiging abnormal kung ang kabilang partido ay walang trump card. Ikaw ba ay isang kagalang-galang sa ikalawang antas? Bahagyang itinaas ni Lin Zuan ang kanyang mga labi. Mula nang siya ay magtagumpay, hindi na siya talagang lumaban. Ngayon, ito ay talagang isang magandang pagkakataon. Hayaan mo akong makita kung gaano kakalakas bilang isang pangalawang antas na kagalang-galang. Tumingin si Lin Zuan sa harapan, tumataas ang kanyang fighting spirit. Hindi mo pinalalaki ang sarili mong kakayahan. Ngumisi si Zhou Shu, at pagkatapos ay naglaslas gamit ang kanyang espada. Ang tibak na ito ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Napakalaki ng agwat sa pagitan ng bawat antas ng ikasyam na antas ng Venerable. Kung walang espesyal na paraan, imposibleng makipagkumpetensya sa mga antas.
Lahat ng tao sa paligid ay nagbigay pansin, lalo na ang mga tao sa Longjian Pavilion, na labis na kinakabahan. Si Brother Zuan ay tiyak na mananalo, sabi ni Wang Li at ng iba pa, na nakakuyom ang kanilang mga kamao. Umisi at umiling ang mga freshmen sa tabi nila, anong klaseng biro ang mapapanalo mo? Second level respecter ang kabilang partido. Mayroon kang trump card, hindi ba ang kabilang partido ay mayroon nito? Ang labanang ito ay tiyak na magiging isang pagdurog. Maliban kina Long Janj at Merong Qingcheng, walang optimistic kay Lin Zuan. Sa kawalan, umuungal ang enerhiya ng espada, winasak ang lahat, direktang pinunit ang kawalan, at agad na lumitaw sa harap ni Lin Zuan. Si Lin Zuan, gayunpaman, ay hindi umiwas, ngunit hinarap siya gamit ang kanyang espada.